Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Kabanata 2101-2110. Pagbuo ng hukbo ng mabangis na hayop. Anong nilalang ang lumilipad? Si Yang Yian ay handa rin sa pagdududa. Sa sandaling ito, isang madilim na berdeng bagay ang lumipad mula sa kailaliman sa kanyang paningin, papalapit ng papalapit. Nang ito ay 80 o 70 metro ang layo, sa wakas ay nakita niya ng malinaw kung ano yun. Nakita niya ang isang mas malaking ibong lagari, isang 3 tasa ng ordinaryong ibong lagari, 3 o 4 na metro ang haba, at 3 metro ang haba kapag nakabuka ang mga pakpak, napakalaki. Nagkaroon isang bangkos ng berdeng balahibo sa tuktok ng ulo nito, na tila isang korona. At ang mga balahibo sa katawan ay mapusyaw na berde sa mga linyang ito. Sawtooth King. Ang salitang ito ay pumasok sa isip ni Yang Yian. Medyo natulala siya, pero normal lang na isipin iyon. Ang lugar na ito ay pugad ng mga ibon na may ngipin. Normal para sa isang hari na ipanganak kasama ng hindi mabilang na mga ibon ng sawtooth. Magiging abnormal kung wala. Napakalakas ng hininga, parang isang matulis na palaso na pumapalakpak sa kanya. Obviously, nakapatay siya ng napakaraming sawtooth bird at ginulat niya ang Bird King. Ungol. Nang mahigit 30 metro na ang layo niya, nakita niyang umungal muli ang hari ng lag-ari na ibon. Ngunit ang isang berdeng ilaw ay naging kidlat ng ahas at sumambulat mula sa bibig ng hari ng ibon. Ngunit sa isang kisap mata, nawala ang liwanag. Sa pagkakataong ito, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian. Nawala ang sinag ng hari ng ibon sa kanyang paningin at hindi na maramdaman. Boom! Sa sumunod na sandali, naramdaman na lamang ni Yang Yian na nanginginig ang donghuang bell at nabasag sa isang click. Hanggang sa sandaling inatake siya ay nakita ni Yang Yian na ang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang donghuang bell. Ang nakakasindak ay direktang sinira nito ang depensa ng kanyang donghuang bell. Siyempre, ito rin ay dahil ang donghuang bell ay nalabanan ang napakaraming pag-atake ng mga ibong lag-ari noon, at ang depensa nito mismo ay medyo mas maliit. Normal lang na masira ito ngayon. Ano? Na nagparamdam kay Yang Yian na takot na ang sinag ng liwanag na lumabas mula sa bibig ng hari ng ibon ay mawawala sa isang iglap, at hindi niya maramdaman ang hininga. Nang makita niya ito ay inatake na siya nito. Anong klaseng kakaibang pakulo ito? Malinaw, ito ang natatanging likas na kapangyarihan ng hari ng ibon. Sa mundo ng mga magsasaka, normal na magkaroon ng anumang kakaibang bagay. Walang kakaiba. Ang punto ay hindi naabutan ni Yang Yian ang trajectory. Kakaiba talaga ang ganitong pag-atake. At ang katotohanan na maaari niyang sirain ang depensa ng kanyang donghuang bell ng sabay-sabay ay nagpapakita kung gaano kalakas ang hari ng ibon na ito. Kami. Kailangang magbantay. Tulad ng pagkagulat ni Yang Yian, ang hari ng ibon ay nagpakawala ng isa pang mahabang dagandong. Pagkatapos, sa susunod na sandali, isa pang berdeng ilaw ang dumating. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian, at ang dragon-slaying sword ay lumabas sa isang iglap. Sa ilalim ng paghihimok, diretso itong hamarang sa harapan niya, at malakas ang sword energy sa harapan niya. Boom! Ang dragon-slaying sword ay gumawa ng hugong na tunog at nilabanan ang pag-ataking ito. Evil Beast, gusto mo pang sumama? Putulin mo ang tubig. Sa isang pag-iisip, pinalipad niya ang espada at diretsyong nilaslas ito. Ungol. Ang hari ng ibon ay nagpakawala ng isang dagandong, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng maliwanag, ngunit ibinuka niya ang kanyang bibig upang iluwa ang isang sinag ng liwanag, at ang mga balahibo ng korona sa kanyang ulo ay lumipad at kumalat, na bumubuo ng isang hugis na payong na ganap na nakabalot sa kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, ang dragon-slaying sword ay naglaslas ng kasing bilis ng kidlat, ngunit nataman ito ng kakaibang liwanag mula sa bibig ng Bird King. Gayunpaman, ito ay walang epekto sa dragon-slaying sword. Sa tulong ng Fengyan sword sheath, ang pag-atake ng Bird King ay nagpang-inag lamang sa dragon-slaying sword. Kahit na ito ay lubhang kakaiba, hindi nito napigilan ang pag-atake ng dragon-slaying sword. Bumagsak pa rin ang espada sa hari ng ibon. Boom! Sa isang mapurol na tunog, ang dragon-slaying sword ay hamampas sa hari ng ibon. Ang sumunod na sandali ay umungal ang hari ng ibon. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian na ang hugis payong na depensa ng Bird King ay nabasag ng espada. Kumikislap ang berdeng halo, ngunit nawala ito sa susunod na sandali. Ito ay talagang nakakagulat. Hindi ba ito mawawala at mapapatay sa isang espada lang? Ang kakaibang hari ng ibon ay hindi papatayin ng kanyang sariling espada na tulad nito, at ang kanyang katawan ay hindi naiwan. Ito ay imposible. Maaari lamang itong mga hulugan na ang Bird King ay may backup na plano. Nawala lang ito sa hangin. Isang matalinong nilalang. Ito ang kahulugan ng Bird King na ibinigay ni Yang Yian sa sandaling ito.
Ang mga ordinaryong sawtooth bird ay hindi matalino, ngunit bilang isang hari ng ibon, ito ay malinaw na matalino, na normal. Ang abnormal, pagkatapos maputol ng kanyang espada ay diretso itong nawala. Alam ni Yang Yiyu na may mali. Ang isang matalinong hari ng ibong lag-ari ay dapat na mahirap pakitunguhan. Pero hindi naman siya masyadong kinakabahan. Bagamat may mga espesyal na talento ang hari ng ibon, wala ba siyang talento? Nang makitang nawala ang hari ng ibon, sinabi ni Yang Yian sa kanyang sarili, nakakatuwa, ngunit kung gusto mong gumawa ng isang bagay sa isang tao ng palihim, pagsisisihan kita. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tahimik na sinabi sa kanyang puso, baliktad na Star Sea. Binuksan niya ang kanyang mga braso at ginamit ang kanyang aura. Sa Lo Aura, walang makakaiwas sa kanya. Ang kapangyarihan ng aura ay hindi lamang isang pag-atake na humiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Nasa katawan niya ang Lo Aura, at siya ang sentro ng aura. Pagkatapos niyang ilabas ang aura, sasamahan niya ang aura sa pagitan ng langit at lupa. Ang pangunawa ay ang pinakapangunahing kakayahan lamang. Naniniwala siya na ang hari ng ibon ay dapat na nagtago at naglaho, nagtago sa dilim upang gumawa ng isang hakbang, at natural na hindi niya hahayaan ang hari ng ibon na gawin ang gusto niya. Putulin ang kapangyarihan ng langit, hiramin ang kapangyarihan ng langit at lupa, at maaari itong isama ang lahat ng nasa langit at lupa. Lumitaw ang aura ng baligtad na Star Sea, at ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Ang momentum ng langit at lupa ay nasa lahat ng dako. Nararamdaman at nakontrol niya ang lahat, ngunit ang kapangyarihan at momentum ng langit at lupa na maaari niyang hiramin ngayon ay tinatayang nasa loob lamang ng 1 kilometro. Ang aura ay nasa hanay na 1,000 metro sa lahat ng direksyon sa paligid niya, na nangangahulugan na ang lahat sa loob ng 1,000 metro ay nasa loob ng kanyang saklaw ng pag-atake. Nararamdaman niya ang lahat at nakontrol niya ang lahat sa loob ng 1,000 metro sa paligid niya. Alam niyang matalino ang hari ng ibon at gustong paglaruan siya. May kakaibang sinag ng liwanag na lumalabas sa kanyang bibig, at ngayon ay hindi na siya nakikita. Sa totoo lang, talagang may bagong pagtingin si Yang Yiyu sa hari ng ibon na ito. Pero, ano? Kung tutusin, napipigilan niya ito ng isang pitik ng kamay. Ito ang kapangyarihan ng aura, ang dakilang kalakaran ng langit at lupa. Gaya ng inaasahan, sa sandaling lumabas ang aura ni Yang Yiyu, natuklasan niya ang pagkakaroon ng hari ng ibon sa unang pagkakataon. Pero nabigla din siya. Dahil sa kanyang aura perception, ang hari ng ibon ay talagang 10 metro sa itaas ng kanyang ulo, direktang umaatake sa kanya, tahimik at walang anumang pagbabago. Natakot si Yang Yiyu. Kung hindi pa niya nabuksan ang aura at nadiskubre ito ng maaga, malaki sana ang naranasan niya sa kamay ng hari ng ibon. Dahil ang masamang hayop na ito ay talagang nagtatago sa dilim ng tahimik, ganap na hindi nakikita, o isang mas advanced na estado kaysa sa invisibility, napakahusay. Sa tingin ko ito ay dapat na isang uri ng espesyal na kakayahan, mas katulad ng uri na nagsasama ng katawan sa mundo. At walang pagbabago, ang kakayahang ito ay talagang laban sa langit. Ayon kay Dongfang Tairen, ang mga sawtooth bird ay pawang mga prehistoric beast, at hindi sila magkakaroon ng karunungan. Ngunit ngayon tila sa fairyland kung saan ang mga elemento ng langit at lupa ay sagana, kahit na ang mga hayop ay maaaring mag-evolve pagkatapos ng isang yugto ng panahon, at maaari rin silang gumawa ng mga talento, o kahit na mag-evolve ng mga talento. Kung wala pa siyang Lo Aura ngayon, baka malaki ang pagkalugi niya. Naiintindihan ko rin na kapag pinag-uusapan natin ang sinumpang lupain, paulit-ulit tayong pinaalalahanan ni G. Dongfang Haotia na mag-ingat sa lahat ng bagay bago umalis. Ang dahilan kung bakit ang isinumpang lupain ay tinatawag na isang sumpa ay dahil sa mga salita ni G. Dongfang Haotian, ito ay isang lugar na isinumpa ng langit, at ang sumpa ay ang kabuktutan ng lahat ng nabubuhay na bagay dito. Kunin ang hari ng ibon na ito bilang halimbawa, ang kakayahang sumanib sa mundo ng tahimik at atakehin siya ng sorpresa ay nalampasan na ang kakayahan ng pagkakaroon ng maraming demonyong nagsasaka. Huminga ng malalim, biglang iwinagayway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay. Biglang gumalaw ang Lo Aura at napunta sa Sawtooth Bird King. Boom! Sa ilalim ng malakas na kapangyarihan ng langit at lupa, nagkaroon ng dagandong, at ang Sawtooth Bird King ay direktang tinamaan niya. Ang pag-atake na malapit ng mahulog sa kanya ay sa halip ay tinamaan niya. Ungol. Sa isang sigaw, direktang lumitaw ang hari ng ibon, nawala ng kakayahang magtago, at nahulog ang mga balahibo sa buong katawan, damanak ang dugo sa kailaliman, at nahulog siya. Sa susunod na sandali ay pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumitig. Nakita niya na pagkahulog ng daan-daang metro, naging light green ang katawan ng Bird King, ngunit ito ay kumikislap at nawala sa gilid ng bangin. Hehe, hindi kita pinatay, kaya alam kong hindi ka mamamatay. Sabi ni Yang sa sarili, at saka siya lumipad papunta sa bangin at humabol.
Hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas para salakayin ang hari ng ibon ngayon, kaya natural niyang iniligtas ang buhay nito, ngunit ang dahilan ng pag-iiwan nito ng buhay ay nagustuhan niyang ang sawtooth bird. May tatlong dahilan. Una, ang sawtooth bird ay malinaw na isang prehistoric at mabangis na ibon na may pambihirang talento. Sa totoo lang, ito ay mahusay sa labanan, at mayroong hindi bababa sa 3 mga itlog ng ibon sa bawat pugad, at ito ay may malakas na reproductive capacity. Naisip niya na ang lugar ng Chenkun Pot ay hindi maliit ngayon, kaya dapat mayroong ilang mga buhay na nilalang sa loob nito para masaya. Bukod pa rito, kung mayroong mga mabangis na ibong ito na may malakas na kakayahan sa pagpaparami, sila ay magiging isang puwersa upang labanan ang kaaway sa susunod na pagkakataon. Hindi masupol ng iba ang mabangis na mga ibong ito, ngunit kaya niya. Dahil lumitaw ang isang hari ng ibon, susukuan niya ito, hahanapin ang mga itlog ng ibon sa mga bangin, at pagkatapos ay hulihin ang isang batch ng mga ito upang makapasok sa Chenkun Pot. Naniniwala ako na hindi aabutin ng maraming oras upang magkaroon ng hindi mabilang na mga ibon ng sawtooth para sa kanyang paggamit. Hanggat kinokontrol niya ang Sawtooth Bird King, ito ay katumbas ng pagkontrol sa hindi mabilang na sawtooth bird. Bilang karagdagan, pagkatapos mabuhay ang kanyang Chenkun Pot, tiyak na mapapabuti ang epekto ng tubig ng buhay. Ang tubig ng buhay mismo ay kayang kontrolin ang mga halimaw. Talagang hindi alam kung mayroon itong epekto sa mga sinaunang hayop. Gusto niyang subukan ito. Kaya't noong inatake niya ang king ng lag-ari na ibon, hindi niya napatay ang hari ng ibon, bagkus ay nasugatan lamang siya ng husto. Tamang-tama, nang siya ay nahulog, nakita niya ang Sawtooth Bird King na kumikislap at lumipad palayo. Sa kasong ito, nahulog si Yang Yian at natagpuan ang hari ng ibon, binigyan siya ng tubig ng buhay upang subukan, o sapilitang pinasuko siya. Anyway, kailangan na niyang gamitin ang lahat ng resources na magagamit niya para mapahusay ang kanyang lakas. Sa hinaharap, siya ay pupunta sa Ninth Heaven at papatayin si Wu Zun. Noong siya ay nasa mundo ng mga cultivator, marami siyang nasupil na demonyong cultivator, kaya sa mundo ng mga engkanto ay nasupil niya ang mga prehistoric beast. Hindi imposibleng bumuo ng isang hukbo ng mga sinaunang hayop. Habang lumilipad siya pababa, iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang mga kamay, at tinipon niya ang lahat ng mga itlog ng ibon na kasing laki ng pakwan sa mga pugad ng ibon na kasing laki ng mga bahay sa espasyo ng Chenkun Pot. Lumilipad pababa sa mga bangin, nang dumiretso siya pababa ng 1,000 metro, nakita ni Yang Yian ang isang malaking kuweba sa kanyang paningin, at ang aura ng hari ng Sawtooth Bird na ngayon ay nasa malaking kuwebang ito. Nakangiting sumilip si Yang sa kuweba, at kinailangan niyang ibagsak ang haring ito ng Sawtooth Bird ngayon. Kabanata 2102, Buhay at Kamatayan Talisman. Malaki ang kuweba, ngunit hindi masyadong malalim. Nang pumasok si Yang Yian, hindi siya masyadong nakaramdam ng basa. Ang buong kuweba ay naiiba sa taas at lapad, ngunit hindi bababa sa higit sa 10 metro. Hindi ito kasing dilim gaya ng inaakala. Sa halip, parang naglalakad sa stalactite cave sa isang tourist attraction sa Earth. Mayroong hindi mabilang na mga stalactites ng kakaibang mga hugis, kumikislap ng isang malabong halo. Ang kapaligiran sa paligid ay makikita sa mata. Sa mga mata ni Yang Yian, tila may mga bakas ng mga immortal na nagtatayo rito, ngunit hindi ito mukhang isang kuweba ng hayop. Tila may kaayusan sa natural na kaguluhan. Hindi naman talaga magulo. Ang mga stalactites o nakabaligtad na tuktok ay tataas mula sa lupa at tatayo ng patayo sa yungib. Mayroong lahat ng uri ng mga kakaibang bagay, ngunit mayroon din silang maraming mga tanawin. Maingat at tahimik na pumasok si Yang Yian sa kuweba. Habang palalim ng palalim ay ramdam na ramdam niya ang hininga ng Sawtooth Bird King, palapit ng palapit. Pagkatapos maglakad ng 500 metro, lumitaw ang isang espasyo na higit sa 300 metro kwadrado. Sa isang sulyap, nakita ni Yang Yian ang Sawtooth Bird King na nakahiga sa isang batong kama sa kalawakan. Ang buong espasyo ay may mga kama na bato, mga mesang bato, mga upuang bato, at iba pa. Na isang lugar para sa pagsasanay ng isang magsasaka. Sa oras na ito, medyo kinakabahan si Yang Yian dahil may naisip siyang tanong sa unang pagkakataon. Dito, o may pinalaki ba ang Sawtooth Bird? Kung hindi, paano magkakaroon ng mesa na bato at kama na bato dito, at ang hari ng lag-ari na ibon ay lumitaw dito, malamang na pinalaki ng iba. Ungol. Pagkapasok ni Yang Yian, siya ay natuklasan ng hari ng ibong lag-ari at gumawa ng hindi mapakali na dagandong. Bumangon siya mula sa stone bed at umungol kay Yang Yian, ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. Tumayo si Yang Yian at tinitigan ang hari ng ibong lag-ari. Binitawan din niya ang kanyang walang kamatayang pakiramdam at pagbabantay. Paano kung may tao talaga? Kung meron, natatakot akong makapangyarihang tao ito. Paano magiging ordinaryong tao ang isang taong kayang mag-alaga ng Sawtooth Bird? Siya ay tensyonado at mapagbantay. Pagkaraan ng ilang sandali, wala siyang nakitang tao.
Tanging ang Sawtooth Bird King lang ang patuloy na umaatungal sa kanya, ngunit ang halimaw na ito ay maaaring natakot sa kanya noon, kaya siya ay umungol lamang sa kanya, ngunit hindi siya inatake. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian nang walang dahilan. Dahil walang tao dito, madali itong harapin. Posibleng may mga nagsasaka rito noon, ngunit umalis sila sa hindi malamang dahilan at ang kuweba ay inookupahan ng Sawtooth King. Posible rin na ang orihinal na may-ari ay pinatay at inokupa dito. Anyway, para sa kanya, hanggat walang tao dito, ang layunin niya ay mapasuko ang Sawtooth Bird King. Matapos isipin ito, inilabas ni Yang Yian ang kanyang buong aura ng katawan at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Sawtooth Bird King, sinabing, "Ikaw na masamang hayop, gusto ko lang iligtas ang iyong buhay. Kung susuko ka ngayon, bibigyan kita ng paraan. Kung hindi, kung gagamit ulit ako ng puwersa, maaari kitang sugpuin at matalo sa pagpapasakop." Umuungol. Ang Sawtooth Bird King ay nakinig sa mga salita ni Yang Yian at lalong naging hindi mapalagay. Siya ay patuloy na umatras, at ang kanyang buong katawan ay kumikislap na may mapusyaw na berdeng halo. Parang sasampa na siya pero hindi siya naglakas loob. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian at itinaas ang isang kamay. Nagtipon sa isang banda ang low aura at marahas na sana itong supilan. Ungol. Sa sandaling ito, ang Sawtooth Bird King ay nagpakawala ng malungkot na sigaw, ngunit sa susunod na sandali, ibinaluktot niya ang kanyang makapangyarihan at matutulis na mga hita patungo kay Yang Yiu, ikanaway ang kanyang mga pakpak, ibinaba ang kanyang ulo at lumuhad. Ungol, dagandong, dagandong. Sunod-sunod na hiyawan ang tumunog, at ang sigaw ay napakababa. Pagsuko. Tumigil sa pagtataas ng kamay si Yang Yiu at tumawa. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw, at siya ay nag-utos, ibuka ang iyong bibig at lunukan ito. Alam niya na kahit na ang Sawtooth Bird King na ito ay hindi marunong magsalita ng wika ng tao, dahil ito ay isang buhay na nilalang, dapat itong maunawaan ang kanyang sinabi. Ang pagsuko ay pagsuko, ngunit pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, ito ay isang prehistoric beast. Siya ay hindi mapalagay ng walang kontrol ng tubig ng buhay. Bukod dito, gusto niyang subukan ang epekto ng tubig ng buhay ngayon. Matapos buhayin ang Tian Kun Pot, ang bilang ng tubig ng buhay ay 3 patak pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malalim. Sa tingin ko ay magiging mas malakas ang epekto. Hindi ko lang alam kung gagana ito sa prehistoric beast. Noong nakaraan, ang tubig ng buhay ay napaka-epektibo para sa mga magsasaka ng demonyo, ngunit ngayon ay hindi ko alam kung paano ito gumagana sa prehistoric beast. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga nagsasaka ng demonyo at mga sinaunang hayop. Ang mga nagsasaka ng demonyo ay mga matatalinong nilalang, habang ang mga sinaunang hayop ay hindi matalino, o mahirap para sa kanila na maging matalino. Kadalasan, mayroon silang mabangis na likas na reaksyon, na kamalayan ng hayop. Matalino man sila, isa lang sila sa 1,000,000. Halimbawa, mayroong hindi mabilang na mga ibon ng ngipin ng lag-ari dito, ngunit ang hari ng ibong lag-ari lamang sa harap niya ang ipinanganak na may karunungan at espiritual na katalinuhan. Bukod dito, kahit na ang mga hayop na may espiritual na katalinuhan ay hindi nagbago, at kahit na imposibleng magbago. Ang mga instinct ng mga hayop ay napanatili sa mahabang panahon. Ang hindi nakikilala ay baka marunong silang lunukan at dumura ang kapangyarihan ng langit at lupa para umunlad ang kanilang mga sarili ng higit pa sa mga ordinaryong hayop. Ang mga simpleng pag-uusap ay hindi umiiral, ngunit alam ni Yang Yiu na naiintindihan ng hari ng ibong lag-ari ang kanyang sinasabi. Ang pagbibigay ng isang patak ng tubig ng buhay sa hari ng ibong lag-ari ay isa ring pagkakataon, at gusto niyang makita ang epekto ng tubig ng buhay ngayon. Umuungol. Matapos magbigay ni Yang Yiu ng isang patak ng tubig ng buhay, ang reaksyon ng hari ng lag-ari na ibon ay nagliwanag sa kanyang mga mata. Maya-maya, sumipol siya at nilamon ang tubig ng buhay sa isang lagok. Hindi inisip ni Yang Yian na ito ang resulta ng kanyang pamimilit. Ito ay maaaring resulta lamang ng instinct ng Sawtooth Bird King. Maaaring alam nito na ang patak na ito ng tubig ng buhay ay isang magandang bagay. Minsan ang pangunawa ng mga hayop ay talagang mas malakas kaysa sa mga tao. Marahil ay likas na naramdaman ng Sawtooth Bird King na ang tubig ng buhay ay mabuti para dito, at mabilis itong nilamon. Ungol, dagandong, dagandong. Ang resulta ay patuloy na sumipol ang Sawtooth Bird King. Matapos itong lamunin, ang buong katawan ng Sawtooth Bird King ay isang halo, at ang isang berdeng balahibo na parang korona sa ulo nito ay nagbuga ng isang layer ng madilim na berdeng ilaw upang balutin ang buong katawan nito. Sa isang iglap, nawala ang Sawtooth Bird King, at ganap itong naging isang malaking kako na nakabalot sa madilim na berdeng halo. Pamilyar na pamilyar si Yang Yian sa mga ganitong eksena. Alam niya na ito ay ebolusyon. Siya ay masaya sa kanyang puso. Alam niya na ang tubig ng buhay ay mabisa para sa mga prehistoric beast na ito, at tila napakaganda ng epekto nito.
Hindi siya kumikibo, tumabi lang sa Sawtooth Bird King at nanonood. Sa kanyang paningin, may mga malabong ron na dumadaloy sa malaking kakon ng Sawtooth Bird King, at nagsimula ang daan ng ebolusyon. Sa pangkalahatan, ito ang landas ng ebolusyon ng bloodline, ngunit walang nakakaalam kung paano ito magtatapos. Inaasahan ni Yang Yian ang ebolusyon ng Sawtooth Bird King. Sa kanyang perception, pakiramdam niya ay hindi na magtatagal ang pagkakataong ito. Oo nga, wala pang 10 minuto, ang halo sa katawan ng Sawtooth Bird King ay sumambulat ng nakasisilaw, at si Yang Yian ay tumingin dito ng hindi sinasadya at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito ay nakarinig siya ng mahabang sipol, umuungol, swoosh. Talagang may hint ng tunog ng phoenix. Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yian na nawala ang nakakasilaw na liwanag, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin, ngunit nalaman niyang nawala ang higanteng kakon. Ang Sawtooth Bird King sa kanyang harapan ay nakakita rin ng mga pagbabago sa hitsura. Una sa lahat, ang laki ng katawan ay nabawasan sa 3 metro ang haba, at ang lapad ng pakpak ay 2 metro. Ang mga balahibo sa katawan ay nag-evolve mula sa mapusyaw na asul hanggang sa madilim na asul, at ang bawat balahibo ay mukhang mas textured. May mga pattern sa buong katawan na kumikinang at umaagos, at ang korona sa tuktok ng ulo ay naging pula. Ang matulis na tuka ay naging mas mahaba at matalas. Nang ibuka nito ang kanyang bibig at tumawag, ang mga hanay ng mga ngipin ay parang barbs, at may pakiramdam ng ginaw. Ang hiningang lumabas sa kanyang buong katawan ay talagang may mga pagbabago sa buhay at isang mabigat na primitive na hininga. Alam ni Yang Yian na ito ang kakaibang lakas ng hininga ng mga primitive na hayop. Sa totoo lang, ang mga hayop sa Chaos Fairyland ay hindi tunay na primitive beast, ngunit sila ay talagang mga primitive na sistema at inapo. Normal lang na maging primitive ang power breath. Sa sumunod na sandali, ibinaba ng Sawtooth Bird King ang kanyang ulo at patuloy na hinihimas ang katawan ni Yang Yian upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Okay, bibigyan kita ng gawain na tipunin ang lahat ng natitirang Sawtooth Bird sa buong Tianzan Abyss. Dalhin ang mga itlog ng ibon, at hahanap ako ng bagong tahanan para sa iyo." Ungol. Ang Sawtooth Bird King ay sumirit at tumanggo ng paulit-ulit upang ipakita na naiintindihan niya. Sa susunod na sandali, pinalipad niya ang kanyang mga pakpak at direktang lumipad palabas ng yungib. Alam ni Yang Yian na ang buong Tianzan Abyss ay napakalawak, at imposible para sa kanya na sirain ang lahat ng Sawtooth Bird sa isang galaw ng low aura. Ngayong nasakop na niya ang Sawtooth Bird King, pinakaangkop na hayaan ang hari ng ibon na kolektahin ang natitirang mga ibon ng ngipin ng lagari. Bukod dito, ang mga salita ni Yang ay katumbas ng pagsira sa pugad ng mga ibong lagari. Siyempre, hindi niya pinatay ang mga ito, ngunit inilipat ang lahat ng Sawtooth Bird sa Tiankunpot Space para linangin ang mga ito, at nagel-inang ng malaking hukbo ng mabangis na hayop para magamit niya sa hinaharap. Sa Sawtooth Bird King, hindi na niya kailangan pang pakialaman ng iba pang Sawtooth Birds, basta kontrolado niya ang Sawtooth Bird King. Bukod dito, sa pangunawa ni Yang Yian, ang Sawtooth Bird King na kumuha ng tubig ng buhay ay may ganap na kontrol sa kanya, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa katapatan. Maaaring kontrolin ng isang pag-iisip ang buhay at kamatayan, at ang epekto ng tubig ng buhay ay talagang mas malakas kaysa dati. Nangangahulugan ito na ang kanyang plano na bumuo ng isang hukbo ng mabangis na mga hayop sa hinaharap ay ganap na posible. Sa totoo lang, labis na nasasabik si Yang. Dahil naintindihan niya ang low aura, o dahil nakapasok siya sa kaharian ng immortal na hari, nagkaroon siya ng ideya na unawain ang lahat ng batas. Nadama talaga na binuksan niya ang daan tungo sa pagiging isang malakas na tao. Ang paglalakbay na ito sa isinumpang lupain ay isang magandang simula. Matapos pekalmehin ang kanyang medyo pabago-bago at nasa sabik na mood, naghanda si Yang Yian na umalis, ngunit sa kanyang pagtalikod, bigla niyang nakita mula sa gilid ng kanyang mata na ang batong kama kung saan tinuluyan ng Sawtooth Bird King ay tila medyo iba. Tila may ilang rune na lumitaw dito. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa stone bed. Sure enough, hindi siya nagkamali. May kung ano sa batong kama na halos 9 na metro ang haba at 3 metro ang lapad. Ito ay talagang isang rune, o isang sinaunang rune. Ito ang sinaunang rune ng sangkatauhan. Tinuruan siya ng matanda kaya natural niya itong nakilala. Tumalon si Yang Yian sa stone bed at tiningnan ito, at nagulat ang buong katawan niya. Ang mga rune na ito ay parang pahina ng mga sulat kamay na tala na nakaukit sa papel. Mayroong maraming mga karakter ng makapal na naitala, nahahati sa 2 bahagi, at ang iba pang bahagi ay isang misteryoso at komplikadong pattern. Gayunpaman, nang tumingin si Yang Yian sa unang linya, una niyang nakita ang 4 na malalaking karakter. Ang nasa itaas, Life and Death Talisman Sutra. End of this chapter. Kabanata 2103 ang pagbagsak ng sinaunang pinamagatang Immortal Emperor. Life and Death Talisman Scripture. Binasa ito ni Yang Yian ng mahina.
Ipinaalala nito sa kanya ang isang pelikulang napanood niya noong bata pa siya sa kanyang bayan. Biglang sumulpot sa kanyang isipan ang mga alaala ng pagkabata. Noong bata pa siya, lumampas siya sa pag-aaral para manood ng pelikulang iyon at pinagtripan siya ng kanyang lola. Ngunit sariwa pa rin ito sa kanyang alaala. Ang kakaibang husay ng Tian Shan Tung Lao, ang Life and Death Talisman. Ang pinakamataas na anteng-anteng sa buhay at kamatayan na kumokontrol sa buhay at kamatayan ng 72 master ng kuweba, ngunit iyon ay isang kasanayan. Ngunit narito ito ay tila isang rune na kasulatan, hindi isang kasanayan. Binasa itong mabuti ni Yang Yiyo. Una niyang binasa ang bahagi ng teksto. Sa pagbabasa nito ng paunti-unti, ang unang tala ay hindi ang paraan ng mga anteng-anteng, ngunit isang personal na pahayag, mas katulad ng isang namamatay na kalooban. At nang makita niya ang unang linya, nabigla si Yang Yiyo. Pero siya, nakita ang nasa itaas, ako ang sinaunang pinamagatang talisman scripture Immortal Emperor Zuo Bufan. Ang pangungusap lamang na ito ay nabigla sa lahat ni Yang Yiyo. Hindi ko inaasahan na ito ay isang rune record na iniwan ng sinaunang pinamagatang Immortal Emperor. Ito ay isang titulo, o isang Immortal Emperor, at ito rin ang sinaunang pinamagatang Immortal Emperor, na kilala bilang talisman scripture. Malinaw, ito ay isang ganap na makapangyarihang tao, ngunit hindi maintindihan ni Yang Yiyan kung bakit siya may iwan dito sa mga talaang ito. Ano nga ba ang ginawa ni Fu Jingxiandi dito? Bakit siya lumitaw sa Tianzan Abyss ng Cursed Land, at bakit lumitaw ang Sawtooth Bird dito? Ito ay isang misteryo kay Yang Yiyan. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Dahil may mga talaan, dapat may dahilan. Hindi ko alam kung buhay pa ba itong si Fu Jingxiandi. Pagkaraan ng ilang minuto, natapos na ni Yang Yiyan ang pagbabasa ng mga tala sa pagsasalaysay ng sarili. Bahagyang napabuntong hininga si Yang Yiyan. Ngayon ay makumpirma na si Fu Jingxiandi ay wala na rito. Ito ay dapat na isang malaking libingan na itinayo ni Fu Jingxiandi para sa kanyang sarili, at ang Sawtooth Bird at iba pang primitive na nilalang ay isang uri ng mabangis na hayop na inilabas ni Fu Jingxiandi mula sa kailaliman ng maliit na primitive na kagubatan sa kabilang panig, na isang mabangis na hayop na espesyal na ginamit upang bantayan ang kanyang libingan. Ayon sa autobiography, ang pinamagatang Fu Jing Immortal Emperor ay pumasok sa kailaliman ng Little Flood para humanap ng paraan para makalusot sa Immortal Venerable, ngunit sa kalaliman ng Little Flood ay nasugatan siya ng gusto ng isang malakas na nilalang sa kailaliman ng baha. Pagkatapos ng isang mahusay na labanan, si Fu Jing Immortal Emperor ay malubhang nasugatan at sa wakas ay nakalabas mula sa kailaliman ng Little Flood. Pagdating niya sa Tianzan Abyss, alam niyang tapos na ang kanyang oras at naglabas siya ng 2 Sawtooth Bird para protektahan siya. Dito siya nagtayo ng isang huling lugar para sa kanyang sarili na maupo at mamatay, at iniwan ang buhay at kamatayan na si Fu Jing na kailangan niya para sa kanyang buong buhay sa batong kama, naghihintay sa susunod na henerasyon na nakatakdang makakita sa kanya. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng isang panahon. Marahil si Fu Jing Immortal Emperor mismo ay hindi alam na ang 2 Sawtooth Bird na basta-basta niyang nahuli mula sa kailaliman ng Little Flood ay may kamangha-manghang reproductive power. Pagkaraan ng isang panahon, ang mga ibong sawtooth ay nagpalaki ng hindi mabilang na mga ibong sawtooth at kalaunan ay naging isa sa mga hadlang ng Tianzan Abyss. Kung hindi niya naintindihan ang batas at aura at nakapasok sa kuwebang ito ng nagkataon, tinatayang walang makakahanap ng lugar na ito sa ibang panahon, at walang makakahanap ng pamana na iniwan ni Fu Jing Immortal Emperor. Nadama ni Yang Yiyu na siya ay maswerte. Talagang kamangha-mangha na makakatagpo niya ang mana ng isang pinamagatang Immortal Emperor. Matapos basahin ang autobiography ng Fu Jing Immortal Emperor, maamantong hininga din si Yang Yiyan. Una sa lahat, siya ay may pagkamangha sa espiritu ng mana, o noon pa man ay nasa kanya na ito, ngunit ito ay mas malalim sa panahong ito. Ang sinaunang pinamagatang Immortal Emperor, sa sandali ng kanyang kamatayan, unang inisip ang pamana ng kanyang natutunan sa kanyang buhay. Ito ay isang uri ng dedikasyon, at ito rin ay isang uri ng pangangalaga para sa nakababatang henerasyon. Ito ay higit pa tungkol sa pagpasa sa kanyang natatanging kakayahan. Hindi ito ang narinig ko sa aking bayan sa lupa noon, na ang mga sinaunang gawa ay ipinapasa sa mga lalaki ngunit hindi sa mga babae, at ipinapasa sa loob ngunit hindi sa labas. Kung hindi nila maabot ang mga kondisyon, mas gugustuhin nilang dalhin sila sa libingan. Sa panahon ng magsasaka, alin ang hindi isang dakilang batas at dakilang supernatural na kapangyarihan, ngunit sa huli, umaasa pa rin silang isulong at ipasa, hindi para dalhin sa libingan. Ito ay isang uri ng malawak na pag-iisip, at alam ni Yang Yiyan na dapat niya itong igalang. Sa daan, lahat ng mga pamana na kanyang natutunan at nakatagpo ay ganito. Malawak ang isipan ng mga magsasaka mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, at lahat sila ay karapat-dapat na igalang. Bagaman ito ay hindi isang master-disciple inheritance, ngunit isang opportunity inheritance,
mula sa isang tiyak na pananaw, ito ay katumbas din ng isang master-disciple relationship. Kaya pagkatapos basahin ni Yang Yian ang sariling talambuhay na iniwan ng Fujing Immortal Emperor sa stone bed, agad siyang tumalon mula sa kama, lumuhod sa harap ng stone bed, at same time na nagbigay pugay sa Fujing Immortal Emperor. Sa asensya, ginawa rin niya ang kapangyarihan ng master at disipulo para aliwin ang espiritu ng Fujing Immortal Emperor sa langit. Sinabi rin niya, Fujing Immortal Emperor, ako, ang disipulong si Yang Yian, ay nakakuha ng pamamaraan ng Fujing ng nauna ngayon. Isa sa buhay ko ito ng buong puso at tutuperin ko ang inaasahan ng nauna. Isa sa buhay ko ang life and death Fujing hanggang sa ganap na ganap. Sa hinaharap, patuloy kong ipapasa ang daan ng Fujing at isulong ito. Ito ay isang puso ng Taoism, isang pagkakataon sa dilim, at isang dialogo sa pagitan niya at ng Fujing Immortal Emperor na pinaghiwalay ng isang panahon. Ito rin ay isang pangako. Pagkatapos bumangon, muling humakbang si Yang Yian sa stone bed at pagkatapos ay pinanood ang bahagi ng Fujing. Ang buhay at kamatayan Fujing ay nahahati sa dalawang bahagi, ang isa ay ang banal na kasulatan, at ang isa ay ang pattern ng simbolo. Ang dalawa ay ang kombinasyon ng spell at ang rune pattern carving, na matatawag na kumpletong life and death Fujing. Ang buhay at kamatayan Fujing ay nahahati sa buhay at kamatayan, dalawang ganap na magkaibang epekto. Ang mga spells at rune ay pinalapot sa talismans, na isang kombinasyon ng magic power at soul power. Ito ang pinakamataas na paraan ng anteng-anteng, hindi ang uri na dinadala sa jade o balat ng hayop. Ang pamana ng Immortal Emperor ng Talisman Sutra ay ang pinakamataas na paraan ng mga anteng-anteng na nakilala ni Yang Yian sa ngayon. Ito ay napakataas na antas at maaaring gamitin sa kalooban. Ipinanganak para sa pagpapala sa lakas, pagpapala para sa sarili at sa iba, ito ay isang pagpapala ng mga katangiang medikal, na napakabihirang. Ang kamatayan ay isang pag-atake, maaari itong pumatay ng mga tao, at maaari nitong kontrolin ang mga pag-atake. Bagamat hindi pa ito nasasanay ni Yang Yian, siguradong may isip niya ang pambihira nito. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, kontrolado ang lahat. Siyempre, pagkatapos basahin ito ni Yang Yian, nalaman niya na ang Life and Death Talisman Sutra ay hindi lamang ang simpleng kapangyarihan ng buhay at kamatayan na naisip niya. Masasabing mayroong libu-libong pagbabago sa ebolusyon ng Talisman Sutra. Depende ito sa kung gaano niya kayang intindihin at likhain. Maingat na isinaulo ni Yang Yian ang mga spelling na ito sa kanyang puso at inukit ang mga rune sa kanyang isip. Matapos maging pamilyar sa kanila, gumawa siya ng mga selyo gamit ang dalawang kamay at sinubukan ang Death Talisman. Siya gumawa ng mga selyo gamit ang dalawang kamay at inukit ang mga rune sa kanyang isipan. Bigla, siya ay tahimik na umawit sa kanyang puso, ang talisman ng buhay at kamatayan, ang spell ng langit at lupa, ang Death Talisman ay bumangon. Om! Habang umaawit, lumitaw ang isang gintong rune sa harap ni Yang Yian, na nagpapakita ng pattern ng Tai Chi, na may mga misteryosong inscription na dumadaloy, lihim na naaayon sa abenida ng langit at lupa. Nakakamangha. Ngumiti si Yang Yian at ikinalat ang kanyang mga kamay. Binuo niya ang unang kasulatan ng anteng-anteng. Sa katunayan, ito ang pinakapangunahing isa. Ang parehong talisman ng buhay at kamatayan ay maaaring mabuo. Gayunpaman, dahil walang bagay na i-verify sa sandaling ito, maaari lamang niya itong i-disperse. Kumokonsumo ito ng maraming mana at kapangyarihan ng kaluluwa. Huminga ng malalim, tumalikod si Yang Yian at umalis. Pakiramdam niya ay isang malaking hakbang para sa kanya ang paglalakbay na ito. Noong una ay naisip niya na ang pagpunta sa isinumpang lupain ay magiging isang napakahirap na paglalakbay. Katulad ng sinabi ni Ji Dongfang Haotian, lumabas siya upang maiwasan ang ilang mga pabuya at panliligalig mula sa puwersa ng Wuzun. Kung tutuusin, isa lang siyang immortal. Sa hindi inaasahan, patuloy niyang pinagbuti ang kanyang lakas, naunawaan ang batas at aura, at ngayon ay nakuha na niya ang mana ng isang sinaunang pinamagatang immortal na emperador. Ito ay talagang isang pagpapala. Pumalakpak ito. Lahat ng paraan. Hindi nakita ni Yang Yian ang mga buto ng walang kamatayang emperador ng anteng-anteng na kasulatan. Alam niya na dahil siya ay may pamagat na immortal na emperador noong sinaunang panahon, siya ay dapat na isang pag-iral na hindi mabubulok. Ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugan na wala ito. Makikita iyon doon. May mali sa malaking batong kama. Ito ay nahulaan na ang mga buto ng walang kamatayang emperador ng anteng-anteng na kasulatan ay dapat na ilibing sa ilalim ng kama ng bato, ngunit hindi niya ito aabalahin. Makatuwiran na magkakaroon ng mga immortal na artifact at iba pang mga bagay na libing, ngunit para sa isang makapangyarihang tao na pumanaw na, hindi tama na ilipat ang kanyang katawan, hindi pa banggitin na minana niya ang Life and Death Talisman Sutra. Kahit na, kung may mga artifact na nakabaon kasama niya, hindi niya ito gagalawin.
Hindi lang iyon, handa rin si Yang Yian na protektahan ang lugar na ito, kung hindi ay aabalahin ito ng mga tao. Pagkatapos maglakad palabas, ikinaway niya ang kanyang kamay at diretsyong tinatakan ang kuweba. Siya ay yumuko at sumamba ng 3 beses, at pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang dagandong si Yang Yian. Sa sumunod na sandali, mabilis na tumugon sa kanya ang sawtooth bird. Sa di kalayuan, isang malaking bilang ng mga ibong lagare ang lumipad mula sa kailaliman, at ang bilang ay hindi malinaw. Ang pinuno ay ang sawtooth bird. Narito ang hukbo ng mabangis na hayop. Nakangiting sabi niyang sa sarili. Nang dumating ang hari ng ibong lagari, inutusan ni Yang Yian ang hari ng ibon na ipasa ang utos at huwag lumaban, at maghanda na kolektahin silang lahat sa palayok ng Chenkon. Ungol. Ang hari ng lagari na ibon ay umungal, at humigit kumulang 100,000 ibong lagari ang lahat ay tumahimik, bawat isa ay may hawak na mga itlog ng ibon sa kanilang mga bisig. Ikinumpas niyang ang kanyang kamay, at ang lahat ng 100,000 o higit pang mga ibon ng lagare ay natipon sa espasyo ng Chenkun Pot. Nagutos siya sa hari ng ibong lagari, at inutusan ang grupo ng ibong lagari na manatili sa isang lambak sa espasyo ng Chenkun Pot. Iyon ang katapusan nito. Kabanata 2104, Pagtawid sa harang at pagtambangan. Umalis ako para hanapin si Dongfang Tairen at ang iba pa. Mahigit 3 oras na ang nakalipas pero hindi naman masyadong mahaba. Sa tingin ko sa oras na ito, sina Dongfang Tairen at Luoyang at ang iba pa ay nakarating na sa ilalim ng bangin. Kung hindi ako pupunta, maghihintay sila ng balisa. Bago umalis, ipinatawag ni Yang Yiyo ang Sawtooth Bird King. Ito ay magiging mas maginhawang magkaroon ng isang bundok dito. Maaari kang direktang lumipad sa kailaliman sa ibaba ng Tianzan. Bagamat may bagyo, nalaman ni Yang Yiyo na ang Sawtooth Bird ay ganap na immune sa bagyo mula sa ilalim ng kalaliman. Ungol. Nakaupo sa likod ng Sawtooth Bird King, nag-utos si Yang Yiyo. Ang Sawtooth Bird King ay umungal at diretsyong bumaba sa kailaliman. Habang lumilipad pababa, nakahanap si Yang Yiyo ng isang kawili-wiling kababalaghan, iyon ay, walang bagyo sa trajectory ng paglipad ng Sawtooth Bird King, o masasabing umiwas ito sa bagyo na parang nahulaan na ito ng maaga. Mula sa puntong ito, hindi dahil ang Sawtooth Bird ay immune sa bagyo, ngunit mayroon itong kakayahang mahulaan ito ng maaga. Sa mga patakaran ng bawat paglipad, malinaw na nararamdaman ni Yang Yiyo na ang Sawtooth Bird King ay nakaiwas sa bagyo sa gilid. Normal lang na isipin ito. Ang Sawtooth Bird ay nanirahan sa Tianzan Abyss sa loob ng isang panahon. Sa mahabang ilog ng panahon, natural nitong mauunawaan ang mga bagyo at maiwasan ang mga ito. Anyway, para kay Yang Yiyo, ang pag-iwas sa kanila ay isang magandang bagay. Maaari siyang direktang lumipad sa ilalim ng kalaliman at sumama kay Dongfang Ironman at iba pa. Wala pang 10 minuto, ang Sawtooth Bird King ay nagpakawala ng mahabang dagandong at tumigil. Gaya ng inaasahan, nakarating sila sa ilalim ng bangin. Yanze. Ang boses ni Dongfang Ironman ay nagmula sa malayo. Tumingin si Yang Yiyo at nakita sina Dongfang Ironman at Luoyang 4 na tao na lumabas mula sa likod ng isang bundok. Ang kailaliman ay dapat na mas madilim, ngunit hindi ito ang kaso. Kitang-kita ni Yang Yiyo si Dongfang Ironman at ilang taong paparating, at nakita pa ang mga nagulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ay dahil may mga kakaibang bundok at halaman sa ilalim ng Tianzan Abyss na bahagyang kumikinang, na nagbibigay liwanag sa buong ilalim ng kailaliman. At walang bagyo dito. Ang bagyo ay ganap na nawala pagkatapos ng 100 metro mula sa lupa. Ito ay isang natatanging natural na kababalaghan. Marahil ay dahil sa espesyal na kapaligiran dito kaya iba ang mga bagay sa kailaliman. Ang mga bato at halaman ay naglalabas ng halos lahat. Sa sandaling ito, labis na nagulat sina Dongfang Tairen at Luoyang dahil nakita nila siyang na nakasakay sa likod ng isang ibong sawtooth, at naramdaman nila na ang sawtooth bird na ito ay iba sa mga ordinaryong sawtooth bird at napakalakas. Sila. Lahat ay tumingin kay Yang Yiyo na may kasamang pagbati. Tumawa si Yang Yiyo, tumalon mula sa likuran ng hari ng ibong lagare at sinabing, ito ang hari ng ibong lagari. Sinakop ko ang ibong lagare ng nagkataon. Huwag mag-alala, lahat. Tumingin si Dongfang Tairen kay Yang Yiyo at gustong magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Matapos itong pigilan ng mahabang panahon, sa wakas ay naglabas siya ng 2 salita, pervert. Hindi gaanong nagpaliwanag si Yang Yiyo. Ang bagay na ito ay hindi madaling ipaliwanag. Kapag nagpaliwanag siya, kailangan niyang ikwento ang sinaunang Fujing Immortal Emperor. Hindi sa wala siyang tiwala kay Dongfang Tairen at sa iba pa, ngunit ayaw niyang gumawa ng gulo para sa kanyang sarili. Hindi na kailangang sabihin pa. Minsan, masama kung masyado kang magsasabi tungkol sa ganitong bagay. Si Dongfang Tairen at ang iba ay hindi nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Yang Yiyo. Ngunit pagkatapos ay iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay at naglabas ng 4 na ordinaryong ibong lagari para sakyan ng 4 na tao.
Anyway, malayo pa ang lalakbayin. Matagal bago makarating sa isinumpang lupain, kaya nagpakawala si Yang Yiyan ng 4,000 lagare para sakyan nina Luo Yang, Dongfang, Iron Man, Zexang at Jingken. Bilang karagdagan, ang kapaligiran at iba pang mga bagay dito ay medyo mapanganib. Ang pagkakaroon ng mga sawtooth bird bilang mga mount ay maaaring makatipid ng maraming problema. Sa kritikal na sandali, maaari din itong labanan at harapin ang mga emerhensya, na siyang pinakamaganda sa parehong mundo. Kung tungkol sa kabangisan ng mga ibon ng sawtooth, ang puntong ito ay hindi umiiral ngayon. Sa hari ng ibong lag-ari, pabayaan ang 4 na ordinaryong ibong lag-ari, kahit na 4 na milyong ibong lag-ari ay kailangang sumuko at maging munting tupa. Ngunit ito ay isang magandang bagay para sa 4 na tao ng Dongfang Iron Man. Wow, haha, may sawtooth bird si Yanzi na bibiyahe. Sa tansya namin ay aabutin kami ng wala pang ilang araw para makarating sa masumpa na lupain. Ang astig. Kaya mo, pero mukhang mabangis itong halimaw na flat-haired. Safe ba? Tanong ni Dongfang Iron Man na nagniningning ang mga mata, naghihintay na magsalita si Yang Yian bago sumakay dito. Tumingin din sina Luo Yang, Zexang at Jingken kay Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mabangis na hayop. Wala pa akong narinig na sinuman sa mundo ng mga engkanto na kayang paamuin ang isang prehistoric na mabangis na hayop. Natural na alam ni Yang Yiyo kung ano ang ikinababahala ni Dongfang Tairen, at inutusan ang mga ibon ng lagare, hayaan silang lumuhod. Ungol. Ang Sawtooth Bird King ay agad na umungal ng 2 beses sa 4 na ordinaryong ibong sawtooth. Nang sumunod na sandali, ang 4 na ibong lagare ay nanginig at lumuhod sa lupa habang nakabaluktot ang kanilang 2 malalakas na hita. At gumawa sila ng mga nakakapuri na ingay sa 4 na Dongfang Tairen. Haha, God, susubukan ko muna. Masayang sigaw ni Dongfang Tairen, tumalon at umupo sa malapad na likod ng isang ibong lagare. Ang sawtooth bird ay hindi nagpakita ng anumang pagtutol. Ngayon ang lahat ay gumaan, at sina Luo Yang, Zexang at Jingken ay sumakay dito. Sumakay si Yang sa likod ng hari ng ibong lag-ari at iwinagayway ang kanyang kamay, Terra. Isang grupo ng 4 na tao ang sumakay sa mga ibon ng sawtooth at lumipad, patungo sa kanluran ng Tianzan Abyss. Ayon sa pagkaunawa ng Eastern Iron Man, kung pupunta ka sa kanluran hanggang sa dulo, mararating mo ang lupang isinumpa, at kung pupunta ka sa silangan hanggang sa dulo, mararating mo ang kalaliman ng munting baha. Ang kanilang layunin ay natural na ang isinumpang lupain. Tungkol naman sa kalaliman ng munting baha, walang balak na makipagsapalaran si Yang Yiyo. Isipin mo, isang sinaunang may titulong immortal na emperador ang natalo at malubhang nasugatan ng mga makapangyarihang nilalang sa kailaliman ng munting baha, at namatay pagkalabas. Ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa sinaunang may pamagat na immortal na emperador, kaya dapat silang pumunta sa isinumpang lupain ng masunurin. Kahit na ang isinumpang lupain ay medyo ligtas kumpara sa munting baha, ngunit sino ang makakagarantiya na walang makapangyarihang mga nilalang sa isinumpang lupain? Siyempre meron. Para sa kanilang 5, ang pagpunta sa sinumpang lupain ay isang hindi kilalang lugar, isang lugar na may malaking panganib, at isang mahusay na pakikipagsapalaran. Habang nasa daan, sumakay si Yang Yiyo sa Sawtooth Bird King at lumundag sa harapan, palaging nakabantay. Aatakihin ba niya ang taong umatake sa Eastern Iron Man noon? Siyempre gagawin niya. Pinipigilan din niya ang kanyang galit sa kanyang puso, naghihintay para sa kabilang partido na tumalon muli, ngunit sa kasamaang palad siya ay lumipad ng tuluyan, marahil dahil sa pagkakaroon ng Sawtooth Bird King, at karaniwang hindi nakatagpo ng anumang mga hadlang. Gayunpaman, pagkaraan ng 10 araw, nakakita sila ng liwanag na halatang hindi ang liwanag sa kailaliman. Malapit na tayo sa dulo, biglang sabi ni Dongfang Iron Man. Nakita rin ni Yang Yiyo na palakas ng palakas ang liwanag. Naglalakad sa ilalim ng kalaliman, bagamat halos 1,000 metro ang lapad ng mga bangin sa magkabilang gilid, madilim pa rin, kung tutuusin, nasa ilalim ng lupa ang 10,000 metro. At sa wakas, magkakaroon ng isa pang mundo. Ito ay bahagi ng sinaunang mga labi, ngunit ito ay naiiba. Inaabangan din niya kung ano ang magiging lupang sinumpang pagkatapos ng wakas. Ang pagpapabuti ng lakas ay nagiging mas tiwala sa kanya. Ang daan ng malalakas ay isang matinik na daan, ngunit isa rin itong mapanghamong daan. Ang mga lalaki ay may mga adventure cell at naghahamon ng mga cell sa kanilang mga buto. Si Yang Yiyo ay malabo na inaabangan at nasa sabik tungkol dito. Ang bilis ng paglipad ng Sawtooth Bird King ay hindi naman mabagal, at pakiramdam niya ay kung hindi siya natatakot na ang 4 na ordinaryong Sawtooth Bird sa likod ay hindi makakasabay, ang bilis ng paglipad ng Sawtooth Bird King ay maaaring tumaas ng kahit 1 o 2 beses. Nakaupo sa likod ng Sawtooth Bird King, naramdaman ni Yang Yiyo na parang kidlat na bumagsak sa kalangitan, at talagang hindi mabagal ang bilis. Ang mga hayop mula sa munting baha ay talagang espesyal sa ilang aspeto.
Ang kanyang Tiankunpot space ay maaari na ngayong sumuporta sa 100,000 handa na Sawtooth Bird Army, at mayroong daan-daang libong mga Sawtooth Bird egg. Naniniwala ako na pagkatapos mapisa at magparami ang mga itlog ng Sawtooth Bird na ito sa loob ng ilang panahon, ang laki ng kanyang lumilipad na hukbong hayop ay milyon-milyon. Sa labanan, kaya niyang palayain ang milyon-milyong Sawtooth Bird beast gamit ang isang alon ng kanyang kamay. Bawat isa sa kanila ay puno ng bangis at bangis. Sa ilalim ng laban sa lahat ng paraan, kahit ang Immortal Emperor ay manginig, tama ba? Sa pag-iisip ng eksenang ito, nasasabik si Yang Yian. Lalong lumakas at lumakas ang liwanag na naaninag mula sa harapan. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakita na nila kung ano ang kapaligiran. Hindi tulad ng kanilang naisip, hindi ito direktang lumitaw sa ibang mundo, ngunit isang malaking liwanag na kurtina ang lumitaw. Ito ay napakalaki na may haba at lapad na 1,000 metro, tulad ng isang pelikulang tabing ng tubig na nakasabit ng baligtad sa aming paningin. May mga bangin sa magkabilang panig, ang lupa sa ibaba, at ang mga bundok na 1,000 metro sa itaas. Parang portal. Alam ni Yang Yian na ang pagdaan sa malaking puting liwanag na kurtina na ito ay maaaring ang tunay na pagpasok sa isinumpang lupain. Tamang-tama, sa oras na ito, ang Eastern Iron Man ay nagsabi, ito ang portal patungo sa isinumpang lupain. Kailangan nating dumaan dito. Ito ay isang hadlang na nabuo ng kalikasan. May mabigat na presyon. Kung makayanan mo ang presyon, maaari kang pumasok. Narinig ko mula sa aking lolo na wala nang ibang panganib. Okay, let's go, ingat kayong lahat. Tumanggo si Yang Yiyo at hinimok ang Sawtooth Bird King na sumugod. Sa sumunod na sandali, bumilis ang Sawtooth Bird King. Marahil ay naramdaman nito na iba ang hadlang, at ang buong katawan nito ay naglalabas ng berdeng halo. Boom! Biglang natali ang Sawtooth Bird King sa puting liwanag na kurtina. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Yang Yiyo ang malaking pressure na nagmumula sa lahat ng direksyon. Parang diniin siya ng bundok. Ang Sawtooth Bird King na nakasakay sa ilalim niya ay unti-unti ding lumubog sa oras na ito. Halatang nabalisa din ito sa gravity ng barrier. Sa kabutihang palad, ang Sawtooth Bird King ay isang hari kung tutuusin. Ibig sabihin, pagkatapos lumubog ng ilang metro, pinatatag niya ang kanyang katawan at sumugod. Matapos ay operate ni Yang Yiyo ang Chen-kun creation power, medyo naibsan ang mabigat na pressure sa kanyang katawan. Hindi ito masyadong malakas sa loob ng kanyang pagpaparaya. Pagkatapos ng isang mental na pagtatansya, ang gravity dito ay maaaring mahirap lampasan ni Jing Ken, ngunit hindi ito dapat maging mahirap. Harang lang, mahirap lampasan, pero hindi magtatagal. Ang Sawtooth Bird King sa ilalim niya ay pinilit ito ng unti-unti. Makalipas ang halos 5 minuto, biglang nawala ang gravity sa paligid niya. Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yiyo na lumiwanag ang kanyang paningin, at biglang naging malinaw ang kanyang isip. Siya dumaan sa nakasisilaw na puting hadlang. Bago siya maka-adapt sa kapaligiran sa kabilang panig, o nang magpakita siya at ang Sawtooth Bird King, isang tunog ng paglusob sa hangin ang pumasok sa kanyang mga tainga. Dahil dito, nagbago ang mukha ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, halatang tinambangan siya, at naiintindihan ng kabilang partido ang oras, natigil lang sa pangunahing punto kung saan sila dumaan. Ang natitirang kapangyarihan ng gravity sa buong katawan ay hindi nawala, at ang katawan ay nangangailangan ng oras upang umangkop, at tinambangan. Boom! Puff! Isang dagandong ang tumunog, at ang katawan ni Yang Yiyo ay parang isang mabigat na martilyo, na may matinding sakit sa kanyang dibdib. Siya ay nahulog mula sa likod ng Sawtooth Bird King, dumura ng dugo. Fuck! Nagmumura, pinatatag ni Yang Yiyo ang kanyang katawan. Sa taas na 12-12 ng metro, hindi man lang siya nagkaroon ng oras para patatagin ang sarili, at bumagsak siya sa lupa. Sa isang kalabog, lahat ng buto sa kanyang katawan ay parang nabali, at muli siyang dumura ng dugo. Umuungol. Ang Sawtooth Bird ay nagpakawala ng mahabang dagandong. Walang oras si Yang Yiyo para isipin ito, at nagmamadaling tumayo para tingnan, nakita lang ang Sawtooth Bird na nagmamadali patungo sa isang bundok, na halatang natuklasan ang umaatake. Bagamat nasugatan si Yang Yiyo, sa kabutihang palad ay malakas ang kanyang katawan, at ang nakaraang pag-atake sa kanya ay bahagyang na-block ng berdeng ilaw na ibinubuga ng Sawtooth Bird King, kaya nasa loob ito ng tolerance range. Walang naidulot na mahahalagang pinsala. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinadyak ni Yang Yiyo ang kanyang mga paa at lumipad pataas. With a thought in his mind, nilabas niya ang aura niya. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at inipon ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang paikliin ang kapangyarihan ng langit at lupa, na humaharang sa hadlang. Sa sandaling ito, kailangan niyang protektahan sina Dongfang Iron Man at Luoyang mula sa pagdaan sa hadlang, at hindi niya hahayaang masaktan sila. Kasabay nito, tumingin si Yang Yiyo sa lugar kung saan dumaan ang Sawtooth Bird, nanliit ang kanyang mga mata, puno ng pagpatay na layunin.
Ang bastard ay 2 beses na ninakaw bago at pagkatapos, at sa pagkakataong ito kailangan niyang hanapin ang kalaban at punitin siya. Ungol. Boom! Ang bundok na 100 metro ang layo ay pinasabog ng berdeng ilaw mula sa bibig ng hari ng ibong lagaret. Sa susunod na sandali, isang figure ang tumalon at umabot ng 100 metro sa himpapawid. Sa paningin ni Yang Yiyo, mayroong isang taong nakasuot ng puting baluti, at ang aura ay naramdaman na siya ay isang master ng huling yugto ng hari ng engkanto. Sa tingin ko ito ay ang tao ng East at West Iron Man dati. Sa wakas ay lumitaw. Inipon ni Yang Yiyo ang aura ng batas sa kanyang mga kamay, handang kumilos anumang oras. Ngayon gusto niyang makita kung gaano kalakas ang Sawtooth Bird King laban sa isang fairy ng late stage ng Fairy King. Kabanata 2105 ang Silver Killer ng Dugu Family. Si Yang Yiyan ay nakipag-ugnayan sa mga immortal sa huling yugto ng Immortal King, at pinatay pa sila noon, ngunit pagkatapos na lumitaw ang taong ito, may kakaiba siyang naramdaman, iba sa immortal na hari na pinatay niya, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, medyo kakaiba. Tamang-tama para sa Sawtooth Bird King na subukan ang mga pamamaraan ng kalaban. Una niyang binantayan ang barrier dito upang matiyak na maayos na dumaan sa barrier ang 4 na tao ni na Dongfang Ironman at Luo Yang. Tungkol naman sa nakita niyang kaaway ng immortal na hari, napagpasyahan na niyang patayin siya. Ang 2 subo ng dugo ay hindi may luluwan ng walang kabuluhan. Inatake talaga ako ng ate mo, tingnan ko kung paano ko aayusin ang account na ito sa iyo. Napaisip siya at pinagmamasdan sa kanyang mga mata, who knows kung may kasabwat ang taong ito. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Sawtooth Bird King ay nakatitig sa taong ito, at hindi nag-aalala si Yang Yiyan. Kahit na mayroong anumang mga kasabwat sa sandaling ito, mayroon siyang aura ng batas sa kanyang mga kamay, at handa siya, at maaari niyang sugpuin ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay kapag siya ay lumabas. Sa sandaling ito, sunod-sunod na lumabas sina Dongfang Ironman at Luo Yang. At ang Sawtooth Bird King ay naglunsad ng matinding pag-atake sa lalaking nakasuot ng puting baluti. Ungol. Ang Sawtooth Bird King ay ang inapo ng mga mabangis na hayop na lumabas sa maliit na prehistoric na mundo, at ang hari ng Sawtooth Birds. Sa isang patak ng buhay na tubig mula kay Yang Yiyo, ang kanyang bloodline ay bumalik sa kanyang mga ninuno at naging mas mabangis. Bagamat ang mga mabangis na hayop ay tila walang iba't ibang antas ng paglilinang, mayroon din silang likas na talento at kabangisan. Matapos ilunsad ang pag-atake, hindi ito dapat maliitin. Sa opinyon ni Yang Yiyo, ang pag-atake ng Sawtooth Bird King ay tiyak na nasa antas ng Immortal King, at ito ay magiging mas malakas pagkatapos ng kabangisan na pumutok. Sa sandaling ito, inaatake ang lalaking nakasuot ng puting baluti, ang Sawtooth Bird King ay ganap na mabangis at marahas. Ang buong katawan ay berde, at ang mga balahibo na parang mga dahon ay parang materialized, na may napaka-texture na pakiramdam. Sa ilalim ng tiyan, ang isang pares ng mga binti ng ibon ay kasing kapal ng hita ng isang may sapat na gulang. Ang mga kuko ay kasing laki ng cattail leaf fan, na may 3 daliri, bawat isa ay kasing kapal ng palso ng sanggol, at natatakpan ng berdeng kaliskis. Ang mga matulis na pako ay halos kalahating talampakan ng haba, at mukhang malamig ang mga ito at nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng talas na maaaring kumamaw sa lahat sa isang grab. Ito ay talagang hindi dapat maliitin. Bukod dito, ang Sawtooth Bird King ay may matulis na bibig na halos kalahating metro ang haba. Nang bumukas ito at umungol, mas lalong naging mabangis ang itaas at ibabang hanay ng mga barb ng ngipin. Ang isang bangkos ng buhok tulad ng isang korona sa tuktok ng ulo ay may malabong pattern na dumadaloy, na dapat ay isa sa mga talento nito. Sa pagharap sa kaaway na nakasuot ng puting baluti, ang hari ng lag-ari na ibon ay umungal ng diretso sa kanyang harapan, at ang matalim na mga kuko ay nagpapakita na siya ay pira-piraso. Sa isang iglap, nakipaglaban siya sa kalaban na nakasuot ng puting baluti. Ang kaaway na nakasuot ng puting baluti ay hindi rin mukhang mabuting tao. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang late stage na immortal na hari, at sa pananaw ni Yang Yiyo, iba siya sa mga ordinaryong immortal na hari. Tungkol sa kung ano ang naiiba, hindi masabi ni Yang Yiyo, ngunit sa wakas ay naaninag ito sa susunod na labanan sa pagitan niya at ng Sawtooth Bird King. Nang sumalakay ang hari ng lag-ari na ibon, ang kaaway na nakasuot ng puting baluti ay malamig na sumanggot, ngunit ang mga ron ay kumikislap sa kanyang pilak puting baluti. Ito ay malinaw na isang pagpapala ng lakas, at ito ay hindi alam kung mayroon pang iba. Isang pares ng maiikling espada ang lumitaw sa kanyang kamay na may kislap ng pilak na liwanag, mas mahaba ng kaunti, at mas mukhang isang pares ng punyal. Nang makita ni Yang Yiyan ang maikling espada sa kamay ng taong ito, ang unang pumasok sa isip niya ay assassin. Siyempre, ito ay kanyang sariling hula lamang. Kung hindi sapat ang pananamit at paraan, mayroon talagang lasa ng assassin. Sa isang iglap, nakipag-away siya sa Sawtooth Bird King.
Tinutukan ng Sawtooth Bird King ang taong ito gamit ang matulis nitong tuka. Ngunit diretsyong inihampas ng lalaki ang maikling espada sa kanyang kamay. Boom! Pagkatapos ng malinaw na tunog, lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lalaking nakasuot ng puting baluti ay iniwagayway ang maikling espada sa kanyang kamay at direktang tinamaan ang Sawtooth Bird King, at ang Sawtooth Bird King ay lumipad pabalik. Malinaw na nakita ni Yang Yian ang eksenang ito, at nakita niya ang mga spark na lumalabas sa matalim na tuka ng Sawtooth Bird King. Sinubukan ni Yang Yian ang matalim na tuka ng Sawtooth Bird King, na maihahambing sa katigasan ng isang top-grade na immortal na sandata, ngunit hindi niya inaasahan na mapa-attract siya ng lalaking nakasuot ng puting armor. Mahihinuha na ang baluti sa taong ito ay may epekto sa pagpapala, at ang kanyang sariling paglilinang ay malakas din. Ang maikling espada sa kanyang kamay ay hindi bababa sa pinakamataas na antas ng immortal na antas ng armas. Ang Sawtooth Bird King ay natalo sa pag-ataking ito, at ang kanyang bangis ay sumiklab. Nagpakawala siya ng mahabang dagandong, ungol. Sa sumunod na sandali ay sumugod siya na parang isang matalim na palaso ng walang paghinto. Bagamat tila natalo ang Sawtooth Bird King, hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. Sa halip, siya ay naging mas mabangis at pinasigla ang kanyang pagiging oso. Sa isang kisap mata, nakipag-away siya sa lalaking naka-white armor. Sa pagkakataong ito, ang Sawtooth Bird King ay mabangis na pumutok, na may matalas na tuka at mga kuko sa parehong oras. Saglit siyang napayakap ng mahigpit sa lalaking nakasuot ng puting baluti, at hindi siya makawala kahit gugustuhin niya. At sa likod niya, ang apat na tao, sina Dongfang Iron Man, Luo Yang, Jing Ken at Zek Xiang, ay tuluyang nakalabas sa barrier. Bumaba si Dongfang Iron Man sa likod ng Sawtooth Bird, lumipad papunta kay Yang Yiu at tumingin sa lalaking nakasuot ng puting armor. Sabi niya na may seryosong mukha, mukhang si Yanzi ang Silver Killer ng pamilya Dugo. Naantig ang puso ni Yang Yiu at nagtanong, sabihin mo sa akin, kung ano ang nangyayari. Huminga ng malalim si Dongfang Iron Man at sinabing may seryosong mukha, sa apat na pangunahing pamilya sa Chaos Fairy City, ang pamilyang Dugo ay isang mamamatay na pamilya. Hindi ito alam ng mga ordinaryong tao, ngunit malinaw na alam ito ng ating mga pangunahing pamilya. Ang mga assassin ng pamilya Dugo ay mahigpit na nahahati sa apat na antas, bronze, steel, silver, at gold. Iba-iba ang lakas ng mga assassin sa bawat level. Kung mas mataas ang antas, mas kakaiba ang paraan. Ang pinakamababang bronze level assassins ay binubuo ng Han Yuan Dao Xian, ang steel level assassins ay binubuo ng Xian Jun, ang silver assassins ay nasa Xian Wang level, at ang gold essence level ay ang Shandi level. Sa pangkalahatan, ang mga assassin ng pamilya Dugo ay ang pinakaaktibo sa mga antas ng tanso at bakal. Ang mga assassin sa antas ng pilak ay bihirang pumunta sa mga misyon. Sa pagkakaalam ko, sa nakalipas na 10,000 taon, ang mga mamamatay tao sa antas ng pilak ay nagpunta sa 3 misyon. Ang unang pagkakataon ay pumatay ng isang Shandi mula sa labas ng mundo, na naging matagumpay. Ang pangalawang pagkakataon ay ang pagpatay sa demonyo, at ang pangatlong pagkakataon ay ang pagpatay sa sinaunang hayop. Sa bawat pagkakataon, walang kabiguan at ito ay isang perpektong tagumpay. Kaya naman, sikat na sikat ang mga silver assassin ng pamilya Dugo. May usap-usapan na 7 lang ang pilak na mamamatay tao sa pamilyang Dugo, ngunit maaaring hindi mo akalain kung sino ang pinuno. Sumimangot si Yang Yiu at sinabing, huwag mo akong ipagpalagay na suspense, sabihin mo sa akin kaagad. Huminga ng malalim ang Eastern Iron Man at nagsabi, ang namumuno sa mga silver assassin ng pamilya Dugo ay walang iba kundi ang pinamagatang Immortal Lord ng pamilya Dugo, ang Nine Swords Immortal Lord. Isang pinamagatang Immortal Lord ang namumuno sa mga assassin ng antas ng Immortal King, at lahat sila ay masunurin. Ang mga taong ito ay pawang mga perwisyo at hindi maaaring hatulan ng sentido komon. Ito ay sabi-sabi na ang mga assassin ng pamilya Dugo ay sinanay sa mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Sila ay isinaayos upang sanayin sa pagpatay sa edad na 3, at ilagay sa mga larangan ng digmaan ng sekular na mundo sa edad na 10. Bago sila maging adulto, dapat silang mag-isa upang tuklasin ang 3 sikreto at mapanganib na mga lugar upang maging mga assassin. In short, napaka-pervert nila. Mayroon ding mga walang kamatayang emperor assassin sa antas ng gintong kakanyahan, ngunit ito ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung ilan sila, kung sino sila, at iba pa. Mukhang hindi pa sila kumikilos. Ang silver armor at silver mask ang kanilang mga simbolo. Ngayon ay tila dumating na rin sa lupang sinumpang ang pinamagatang Immortal Lord ng pamilyang Dugo. Haha, dumating na ang pagkakataon mong hamanin ang isang pinamagatang Immortal Lord. Ano sa tingin mo? Wala ka bang tiwala? Sabi ng Eastern Iron Man, ngunit sa huli ay tinukso niya si Yang Yiu.
Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, ang ibig mo bang sabihin ay ipapadala ang lahat ng Silver Assassin ng pamilya Dugo? Tama. Tumango ang Eastern Iron Man. Kung ganoon, maaaring nasa malapit din ang ibang tao, mag-ingat ang lahat. Nagdilim ang mukha ni Yang Yiyo. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang mula sa pamilya Dugo. Ang unang pagkakataon ay ang suntukan pagkatapos niyang lumabas sa Inner City. Pinatay niya ang dalawang Dugo Family Immortal King sa gitnang yugto, ngunit ang dalawang Immortal Kings noong panahong iyon ay maaaring ordinaryong Dugo Family Immortal Kings lang. Ang Silver Killer na lumitaw sa oras na ito ay ang core. Talagang mataas ang tingin sa akin ng bastard. Para sa 100,000 high-grade na immortal na bato, ipinadala niya talaga ang Silver Killer. Bumulong si Yang Yiyo at nagmura. Habang nagbabala, pinanood niya ang laban sa pagitan ng Sawtooth Bird King at ng Silver Killer doon, at handang umatake anumang oras. Haha, masyado kang nag-aalala. Gusto lang nilang kumita sa iyong 100,000 high-grade na immortal na mga bato. Ang mga Silver Killer ng pamilya Dugo ay hindi repolyo. Lahat sila ay napaka-proud at may respeto sa sarili na mga lalaki. Baka may iba pa silang mapupuntahan sa sinumpang lupain, at maaaring maging convenient ang pag-target sa atin. Sabi ng Eastern Iron Man. Kabanata 2106, paggamit ng Death Talisman para sa parusa. Nakinig si Yang Yiyan sa mga salita ni Dongfang Iron Man at naramdaman niyang pinupukaw siya nito. Paanong ang isang pinamagatang Immortal Lord ay napakadaling hamanin? At saka, ano pa, isang pinamagatang Immortal Lord na nag-uutos ng mga assassin sa level ng Immortal King. Dapat may kakaiba sa kanya. Binigyan ng blankong tingin si Dongfang Tairen, sinabi ni Yang Yiyu, hindi banggitin ang pinamagatang Immortal Lord, kahit na itong yumaong Immortal King Assassin sa harap natin ay mahirap, hindi pa banggitin na 7 sila. Sana wala ang ibang mga assassin, kung hindi, mahihirapan tayong harapin sila. Let's wait and see. I guess this person in front of us might be just one person. Siguro sa mata nitong Silver Assassin, sapat na siya para harapin kaming 5. Gayunpaman, ang Rumord Silver Assassin ay hindi nananatiling nag-iisa. Siguro ang ibang tao na dinala ng Nine Swords Immortal Lord ay hindi malayo sa isinumpang lupain. Yanze, gumawa tayo ng mabilis na desisyon. Pagkatapos nating maalis ang taong ito, pupunta tayo sa ibang lugar. Kung hindi, kung ang Nine Swords Immortal Lord ay talagang sumama sa ibang tao, ito ay magiging isang malaking problema. Ang mga Silver Assassin ng pamilya Dugo ay hindi nagbibiro. Inalis ni Dongfang Tairen ang kanyang hip-hop at seryoso itong sinabi sa pagkakataong ito. Tumango si Yang Yiyu para ipakita na alam niya. Ngunit nakikita rin niya na ang pag-atake ng Sawtooth Bird King ay napakabangis sa sandaling ito, ganap na pinipigilan ng taong ito. Ngayong matagumpay na nalampasan ni Dongfang Tairen at ng kanyang mga kaibigan ang hadlang, patayin natin itong Immortal King. Ang kapangyarihan ng batas na aura sa kanyang kamay ay nakaimbak at handa ng gamitin, isang puwang lang ang kailangan para makakilos. Ungol. Ang Sawtooth Bird King ay umungal sa di kalayuan, at biglang sinampal ang likod ng Silver Killer gamit ang isang kuko, dahilan upang ang Silver Killer ay dumura ng dugo at gumulong palabas. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata, alam na dumating na ang pagkakataon. Ngayon, bulong ni Yang Yiyu sa sarili at tumalon, idiniin ang kanyang mga kamay sa Silver Killer gamit ang dalawang kamay. Boom! Ang malakas na kapangyarihan ng langit at lupa ay pinigilan ang Silver Killer na parang tidal wave. Sa isang sigaw, ang Silver Killer, na karaniwang isang late Immortal King, ay direktang nahulog mula sa himpapawid. Sa isang putok, tumama siya sa lupa, at lumitaw ang isang malaking hukay na hugis tao. Tumalon pababa si Yang Yiyu. Ang Sawtooth Bird King ay kumislap ng berdeng ilaw, mas mabilis kaysa kay Yang Yiyu, at dumaong sa hukay. Sa sumunod na sandali, isang sigaw ang narinig. Sawtooth, itigil mo na. Nagmamadaling sigaw ni Yang Yiyu. Malubhang nasugatan niya ang Silver Killer sa isang galaw, at mahihinuhan na ang kalaban ay nawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit kung muling dumating ang Sawtooth Bird King, tinatayang mamamatay ang Silver Killer. Gayunpaman, gusto pa rin siyang tanungin ni Yang Yiyu tungkol sa sitwasyon. Nandito ba ang Nine Swords Immortal King? Bakit ba siya nahirapan, etc. Kailangan lang niyang malaman ang kabuuang sitwasyon, di ba? Sumigaw si Yang Yiyu mula sa ibaba, at nang mahulog siya, ang matalim na mahabang tuka ng Sawtooth Bird King ay tumusok sa dibdib ng Silver Killer. Na may mapait na ngiti, sinabi ni Yang Yiyu sa Sawtooth Bird King, ikaw, ano ang iyong pagmamadali? May itatanong pa ako sa kanya. Ang mga mata ng Sawtooth Bird King ay namumula, at ang kanyang buong katawan ay nasa kaguluhan. Halata na hindi nawala ang kabangisan ng Silver Killer. Gayunpaman, pagkatapos na dumating si Yang Yiyu, ang Sawtooth Bird King ay atubiling umatras sa gilid. Masyadong kakila-kilabot ang kalikasan ng halimaw.
Kung hindi ito na-control ni Yang Yio, hindi magiging masunurin ang Sawtooth Bird King sa sandaling ito. Bilang karagdagan, ang Silver Killer na nakahiga sa lupa ay nagsuka ng dugo. Hindi siya patay, ngunit siya ay halos patay na. Sa ilalim ng dobleng pag-atake niya at ng Sawtooth Bird King, ang sigla ng kanyang katawan ay mabilis na nauubos. Sa pamamagitan ng maskara, nakita ni Yang Yio ang isang pares ng malamig at walang malasakit na mga mata, napakalamig at walang awa, at walang takot sa kamatayan, isang napakatahimik na tingin, tulad ng mga mata ng isang mamamatay tao. Higit pa rito, lalo itong nagpapakita na ang mamamatay tao na ito ay kaila-hilakbot, hindi natatakot sa buhay at kamatayan, at pumatay sa lahat ng mga gastos, ito ang pinakakahila-hilakbot. Nakatingin sa kanya si Yang Yio, at nakatingin din siya kay Yang Yio. Pagkatapos ay nagtanong si Yang Yio, sabihin mo sa akin, bakit ka naghahanap ng gulo sa amin? Ikaw ba ang Silver Killer ng pamilya Dugo? Nasaan ang iba sa inyo? Siya. Tatlong sunod-sunod na tanong. Gayunpaman, ang sagot sa kanya ay, ang lamig ng mata nitong taong-ta. Hindi isang salita. Sabihin mo sa akin, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Sabi ni Yang Yio sa malalim na boses. Sa oras na ito, lumapit si Dongfang Tairen at sinabing, Yanzi, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Ang mga pumatay sa pamilya Dugo ay pawang mga pervert, sila ay mga mamamatay tao na hayop na walang emosyon. Anumang pagbabanta ay hindi gagana. Anumang paraan ng pagpapahirap ay nakikiliti lamang para sa kanila. Papatayin lamang nila sila at malalampasan ito. Hindi ka makakakuha ng anumang impormasyon mula sa kanila. Napaawang ang bibig ni Yang Yio at sinabing, haha, hindi ako naniniwalang hindi siya natatakot sa soul searching. Nang sabihin ito, pinagmasdan ni Yang Yio ang mga mata ng kabilang partido, ngunit nalaman na ang mga mata ng Silver Killer ay nagpapakita ng paghamak. Sinabi ni Dongfang Tairen, masyado kang nag-iisip. Bilang isang immortal at isang mamamatay tao, paano mo hindi maiisip ang paghahanap ng kaluluwa? Talagang may mga lihim na paghihigpit sa kanilang mga kaluluwa. Hindi lamang ikaw ay walang makukuha sa paghahanap sa iyong kaluluwa, ngunit maaari mong saktan ang iyong sarili. Nakita ni Yang Yio na nang sabihin ito ni Dongfang Tairen, nagliwanag ang mga mata ng pumatay, at agad niyang nalaman na tama si Dongfang Tairen. Gayunpaman, inatake siya ng lalaking ito nang walang dahilan at nagsuka ng 2 subo ng lumang dugo. Kung talagang binitawan niya ito ng ganoon kadali, mapapag-alitan siya. Wala na ba talagang paraan? Lumingon ang mga mata ni Yang, at sa sumunod na sandali ay kumislap ang kanyang mga mata, at bigla siyang nakaisip ng paraan. Iyon ang pamana ng Fujing Immortal Emperor na ngayon lang niya natutunan, ang Life and Death Fujing. Ang Death Fujing ay isang kakaibang Fujing, at gusto kong subukan ito. Nag-aalala ako na wala akong mga paksa upang mag-eksperimento. Pero hindi ko alam kung kaya ng Silver Killer ng Dugu family ang Death Fujing ng Fujing Immortal Emperor. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Yang Yio at tinitigan ang Silver Killer at sinabing, hindi talaga ako naniniwala sa kasamaang ito, ngunit gusto kong subukan ito. Huwag kang mag-abala, ungol ni Dongfang Tairen. Hindi pinansin ni Yang Yio ang pagmamaktol ni Dongfang Tairen, tinitigan ang pilak na pumatay, ngunit nakakita ng mapang-asar na panunukso. Sa susunod na sandali, ang pilak na pumatay ay nakahiga sa lupa at nginisyon, anak, gamitin mo lang ang anumang paraan na mayroon ka. Sumimangot si Lolo at humingi ng awa at ako ang magiging apo mo, hahaha. Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang lalaki ay tumawa ng malakas, at kahit na nasa kalahating patay, siya ay puno ng paghamak kay Yang Yian. Ngayon ay tumaas ang galit ni Yang. Okay, I will let you experience my means. Natatakot akong maging apo kita. Galit na sabi ni Yang. Matapos mahulog ang mga salita, agad siyang gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at inukit ng kanyang kaluluwa at isip ang anteng-anteng. Sa isang kisap mata, natapos ang isang anteng-anteng ng kamatayan. Pumunta ka. Sa isang mahinang sigaw, isang halo ang lumipad sa katawan ng Silver Killer at nawala sa isang iglap. Matapos makapasok ang Death Talisman sa katawan ng Killer, biglang tumaas ang bibig ni Yang Yian. Maraming mga bagay, o mahiwagang paraan, ay mahirap gumawa ng mga conclusion at malaman ang mga epekto ng walang personal na pagpapatunay. Sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman ang sitwasyon pagkatapos na pumasok ang Death Talisman sa katawan ng Silver Killer. Ang anteng-anteng ay inukit niya, at ito ay ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at kapangyarihan ng mahika, kaya nagkaroon ng dagandong. Siya. Maramdaman din ang sitwasyon ng pagpasok ng Death Talisman sa katawan ng Killer. Ang dahilan kung bakit siya ngumiti ay alam niya ang epekto at kapangyarihan ng anteng-anteng ng kamatayan sa sandaling ito. Ang pag-atake ng anteng-anteng ng kamatayan ay pagkasira, simula sa katawan, nahahati sa 2 aspeto, ang pisikal na katawan at ang immortal na kaluluwa. Hindi pa ito naranasan ni Yang Yio at hindi alam ang lawak ng pagkawasak,
Ngunit sa sandaling ito malinaw niyang naramdaman na pagkatapos ng kanyang kamatayan anting-anting ay pumasok sa katawan ng Silver Killer, pumunta ito sa dalawang direksyon. Dumiretso ito sa dagat ng kamalayan at pumasok sa immortal na kaluluwa, at napunta ito sa Daoyuan at kumalat sa buong katawan. Ang kalaban ay walang kakayahang lumaban, o ang kapangyarihan ng anting-anting ng kamatayan ay immune sa anumang pagtutol. Parang ang kapangyarihang pumapasok sa dagat ng kamalayan ng kalaban, na parang walang pagtatanggol, o hindi man lang napansin ng kalaban, at pumasok ito sa immortal na kaluluwa. Gayunpaman, nagsimula itong lumiwanag ng mahina. Ang glow na ito ay hindi karaniwan, nagsisimula itong durog, lumulunok at dumurog ng kaunti, napakabagal, ngunit ang proseso ay napakasakit. Anong ginawa mo sa akin? Ang kaninang matigas ang ulo at mapanghamak na Silver Killer ay sumigaw ng hysterically, na may hitsura ng matinding takot, dahil alam niyang wala sa kontrol ang kanyang katawan, at isang puwersa na nagpang-inig sa kanyang kaluluwa ang sumisira dito. Ikaw? Tumigil ka, tigilan mo ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Wala pang 2 minuto, sumuko na ang killer. Sa maikling 2 minutong ito ay malinaw na naramdaman ni Yang Yiyu ang nangyari sa loob ng katawan ng Silver Killer. To be honest, natakot siya. Kabanata 2107 Black River Treasure. Tanging si Yang Yiyan lamang ang nakakaalam na ang Silver Killer na ito ay mukhang maganda sa ibabaw, ngunit sa katunayan, isang malaking pagbabago ang naganap sa kanyang katawan. Ang mga laman loob ng mamamatay tao na ito, kabilang ang Daoyuan, ay nakompress ng 3 beses na mas maliit, at ang immortal na kaluluwa ay nakompress din ng kapangyarihan ng Death Talisman. Kung ito ay compress pa, hindi alam ni Yang Yiyan kung ito ay sasabog. Sa kasong ito, hindi niya alam kung sasabog ang compression, ngunit hanggat gusto niya, maaari siyang sumabog sa isang pag-iisip. Ang nakakakilabot ay ang Silver Killer na ito ay buhay pa at maayos pagkatapos makompress ng ganito. Ang lahat sa katawan ay nakompress sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Death Talisman. Hindi maramdaman ni Yang Yiyan ang sakit, ngunit naisip niya na ang sakit ay tiyak na napakalubha. Kahit na ang taong ito ay ang Silver Killer ng pamilya Dugo, hindi niya kayang tiisin ang ganoong sakit. Kung hindi, paano siya matatawag na Immortal Emperor ng Talisman Sutra? Ang sinaunang pinamagatang Immortal Emperor ay nilinang ang pinakamataas na paraan ng mga anting-anting at pinag-aralan ang mga anting-anting sa buhay at kamatayan. Ang ganitong paraan ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang walang kamatayang King Killer, at normal para sa kanya na humingi ng awa. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan at pinigilan ang kapangyarihan ng anting-anting ng kamatayan. Sa sandaling ito, ang buhay at kamatayan ng Silver Killer ay nakasalalay sa kanyang mga iniisip. Malamig siyang ngumuso at sinabing, sagutin mo ang aking mga tanong, at maaari kang mamatay ng mabilis, kung hindi, hindi ka na mabubuhay o mamatay. Huwag, sasabihin ko sa iyo, ang noo ng Silver Killer ay natatakpan ng pawis, at wala na ang paghamak sa kanyang mga mata. Sinabi na lahat. Narinig ito ni Yang Yiyan at Dongfang Tairen, at pagkatapos ay napagtanto nila na hindi ito gaanong naiiba sa kanilang nahulaan. Ayon sa Silver Killer, lahat ng Silver Level Killer ng pamilya Dugo ay nakapasok nga sa isinumpang lupain, at nakapasok sila 1 taon na ang nakalipas. Tungkol naman sa palihim na pag-atake sa kanila, ito ay dahil nakatanggap sila ng mensahe ng pamilya ilang araw na ang nakakaraan at alam na ang puwersa ng Uzun ay nag-alok ng gantimpala na 100,000 high-grade na immortal na bato para sa ulo ni Yang Yiyan. Kumita ng ganito ang mga mamamatay tao, kaya natural na hindi nila siya pakakawalan. Sa orihinal, ang immortal na haring ito na nagngangalang Lao Chi ay nagmamadaling lumabas sa isinumpang lupain patungo sa Chaos Immortal City upang patayin si Yang Yiyan, ngunit hindi niya inaasahan na masagasaan siya sa kalagitnaan ng Tianzan Abyss. Malinaw ang layunin ng taong ito, kahit anong paraan ang ginamit niya, gusto lang niyang patayin si Yang Yiyan. Kaya nagkaroon ng eksena ng paunang pag-atake sa Eastern Iron Man upang akitin ang Sawtooth Bird, ngunit hindi niya inaasahan na ang Sawtooth Bird ay nalutas ni Yang Yiyo. Lihim na nagmamasid sa daan, at nang subukan ni Yang Yi at ng kanyang mga kaibigan na tumawid sa hadlang, muli siyang nag-ambush, ngunit hindi niya inaasahan na ang lakas ni Yang Yiyo sa Sawtooth Bird King ay lampas sa kanyang inaasahan, at sa halip ay nahulog siya. Pagkatapos makinig, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, kaya, naparito ka para patayin akong mag-isa sa ilalim ng utos ng Nine Swords Immortal Lord. Oo, sa oras na ito, humihinga ng higit pa sa labas ang killer. Sabihin mo sa akin, bakit ka dinala ng Nine Swords Immortal Lord sa isinumpang lupain? Naisip ni Yang Yiyo na hindi maliit na bagay para sa Nine Swords Immortal Lord ng pamilya Dugo na pamunuan ang 7 walang kamatayang killer level na mga Silver Killer patungo sa isinumpang lupain. Dahil na-provoke ako ng pamilya mong Dugo, paanong hindi ko ibabalik ang pabor? Hindi ito makatwiran.
Oo, ito ay upang mahanap ang kayamanan ng Black River, nakatago sa isinumpang lupain. Bago niya natapos ang natitirang mga salita, ang pilak na pumatay ay ganap na namatay. Sa susunod na sandali, isang mapurol na, bang, na tunog ang nagmula sa katawan ng taong ito. Tila walang anumang abnormalidad, ngunit alam niyang Yiyo na ang katawan ng mamamatay na ito ay naging abo, at ang balat ay buo pa rin sa ibabaw. Patay na siya. Sinipa ni Dongfang Tairen ang killer habang nagsasalita. Pagkatapos ay naging abo ang pumatay matapos ang sipa ni Dongfang Tairen. Isang storage ring lang ang naiwan sa lupa. Natigilan si Dongfang Tairen. Tinitigan niya si Yang Yiyo ng blanko at nagtanong, anong uri ng paraan ang ginamit mo? Para kay Dongfang Tairen at maging sa Luo Yang, Jingken at Zexang, ito ay napakaganda. Ang marangal na Dugu Family Silver Killer, na isang master sa huling yugto ng Immortal King level, ay umamin sa mga kamay ni Yang Yiyo sa loob ng ilang minuto, at ngayon siya ay naging isang tumpok ng abo at nawala. Si Dongfang Tairen ay hindi naniniwala na ang kanyang sipa ay napakalakas, na nagpapakita lamang na ang paraan ni Yang Yiyo ng pagpilit ng isang pag-amin ay talagang malakas. Ngumisi si Yang Yiyan at hindi sinagot ang tanong ni Dongfang Tairen. Wala siyang planong magsabi pa tungkol sa Life and Death Talisman, ngunit inisip ang mga huling salita ng pumatay bago siya namatay ang Black River Treasure. Tinanong niya si Dongfang Tairen, ano ang Black River Treasure na sinasabi ng killer na ito? Alam mo ba? Napakamot ng ulo si Dongfang Tairen at sinabing, mukhang narinig ko na ang sinabi ng matanda noon. Sandali lang at pag-isipan ko ito. Napakamot ng ulo si Dongfang Tairen at nag-isip. Habang inalis ni Yang Yiyan ang storage ring ng killer. Natural na hindi niya bibitawan ang ganoong windfall. Inayos niya ang impormasyon ng pumatay sa kanyang isipan. Ayon sa sinabi ng killer, hindi siya sineseryoso ng White Shadow Killer Team sa pangunguna ni Jiujan Xianjun, kaya pagkatapos matanggap ang mensahe ng pamilya, pinadala na lang nila ang killer na nagngangalang Lauki para patayin siya. Para kay Jiujan Xianjun, kinuha pa rin niya ang 6 na Panginoon ng huling yugto ng Immortal King at maaaring hanapin pa rin ang Black River Treasure. Malinaw, natukso siya ng mga puwersa ng Wuzun na mag-alok ng gantimpala na 100,000 mataas na grado na immortal na mga bato, at ang pamilya Dugo ay nakatingin sa kanya. Ang unang nakaranas nito ay ang mga assassin ng Silver Family na pinamumunuan ng Nine Swords Immortal Lord. Kanina pa nila sila pinagmamasdan, at sooner or later ay magkaharap na sila. Sa kasong ito, dahil lahat sila ay nagtipon-tipon sa isinumpang lupain, mas mabuti na magkusa na hanapin sila. Bukod dito, naramdaman ni Yang Yiyo na ang kayamanan ng itim na ilog na hinahanap ng Nine Swords Immortal ay isang pambihirang kayamanan. Ngayon ay depende kung alam ito ni Dongfang Tairen. Naaalala ko, biglang sabi ni Dongfang Tairen, sabi ng matanda na may malaking delikadong lugar sa isinumpang lupain. Sinasabing may natitira pang mansyon ng hari ng demonyo noong sinaunang panahon. Kabilang sa mga ito ang Black River Cave Mansion, na siyang yungib ng prehistoric beast na Crystal Lion. Ito ay isang alamat. Matagal na itong hinahanap ng mga tao, ngunit hanggang ngayon ay wala pang hinahanap. Ang pamilya ay may mga mamamatay na gagawa ng ilang kaiyahiyang ngunit lihim na mga gawain. Posibleng natanggap ng Nine Swords Immortal ang gawain ng Black River Cave Mansion sa pagkakataong ito. Since sinabi na ng killer, dapat nahanap na niya ang clue. Kung talagang mahahanap niya ang Black River Cave Mansion, may kayamanan talaga. Sinabi ng matandang lalaki na mayroong isang itim na ilog sa isinumpang lupain, at ang tubig ng hayop ay naroroon. Ang kristal na leon ay ang hari ng Black River. Sa prehistoric era, ito ay isang nangingibabaw na puwersa. Ngayon ang kristal na leon ay tiyak na wala, ngunit ang Black River Cave ay dapat na umiiral. Walang nakakaalam kung anong mga kayamanan ang nakatago dito, ngunit may isang kasabihan na naipasa hanggang ngayon, iyon ay, balibalita na may mga fairy stone vein sa Black River Cave, at malaki ang posibilidad na mayroong top-grade fairy stones. Kung makakakuha ka ng top-grade fairy stones, malaking tulong ito sa iyong cultivation. Ang elemental na kapangyarihan ng langit at lupa na nakapaloob sa top-grade fairy stones ay hindi maihahambing sa kapangyarihang nasa ordinaryong fairy stone. Ang pinakamahalagang bagay ay sa tingin ko ay dapat mayroong iba pang mga kayamanan sa Black River Cave. Baka panakip butas lang ang kasabihan ng ugat. Yanze, bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Sabi ni Dongfang Iron Man na nagniningning ang mga mata. Si Yang Yiyo ay talagang walang imik tungkol kay Dongfang Iron Man. Kapag nakatagpo siya ng isang bagay, hindi niya iniisip ang mga kahihinatnan, ngunit sabik na subukan. Pero pumayag siya sa proposal ni Dongfang Iron Man. Ang tunay na layunin ng kanilang pagpasok sa isinumpang lupain ay upang mapabuti ang kanilang lakas. Dahil may Black River Treasure, at may mga handa ng pahiwatig, kung hindi natin hahanapin, hindi ba sayang ang pagkakataon? Kung gayon, pumunta tayo at tingnan. Sa huli, tumanggo si Yang Yiyo.
Para naman kay Luoyang at Zexang, wala silang pagtutol. Kung ano ang sinabi niyang ay kung ano yun. Ang sumunod na problema ay, nasaan ang Black River? Maaari mong tingnan ang singsing ng imbakan ng pumatay. Ang mga pumatay sa pamilya dugo ay konektado sa kabuuan. Kailangang may paraan para makipag-ugnayan sila sa isa't isa. Iminungkahi ni Dongfang Iron Man. Napaisip si Yang Yiyo at kinuha ang storage ring ng killer. Pumasok ang kanyang walang kamatayang kamalayan upang suriin ang mga bagay sa loob. Sure enough, nahanap niya talaga. Mayroong isang talisman ng komunikasyon sa storage ring ng killer. Ang ganitong uri ng komunikasyon talisman ay isang karaniwang kasangkapan sa komunikasyon na ginagamit ng mga monghe. Nang ilabas niya iyon at tingnan, may kumikislap na pulang tuldok sa loob. Malayo pa ang distansya. Sa tingin ko dapat ay ang Nine Swords Immortal Lord at ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Yang Yiyo, tara na. Ang distansya ay hindi maikli. Ang 5 tao ay sumakay sa Sawtooth Bird at lumipad pataas, hinahabol ang mga bakas ng Nine Swords Immortal Lord. Ang Black River Treasure, gusto din ni Yang Yiyo na makakuha ng bahagi. Kabanata 2108 Thundercloud Storm. Ang lupang sinumpang, bukod sa mabigat at pabago-bago ng buhay, ay tila walang ibang kapaligiran maliban sa labas ng mundo. Nakatingin sa ibaba mula sa langit, may mga bundok, tubig, at kagubatan. Parang iba ang atmosphere ng buong cursed land sa outside world. Si Yang Yiyo at ang iba pang 5 tao ay sumakay sa mga ibong lagare upang lumipad, at ang oras ay medyo mas mabilis. Ang malawak na dagat ng mga ulap ay hindi gaanong naiiba sa mas mababang mundo. Kapag iniisip ang mababang mundo, hindi maiwasan ni Yang Yiyo na isipin ang mga disipulo ng Yunmen. Hindi niya maiwasang tanungin sina Dongfang Tairen at Luoyang sa tabi niya, sa tingin mo gaano katagal bago umakyat ang mga tao sa mundo ng paglilinang? Siya ay nasa mundo ng paglilinang sa loob ng halos 3,000 taon. Makatwira na ang mga alagad ng Yunmen ay dapat ding umakyat sa mundo ng mga diwata. Ngumisi si Dongfang Iron Man at sinabing, walang makakatiyak. Walang tiyak na oras. Depende ito sa personal na pag-unawa. Kailangan mong madama ang liwanag na gumagabay, at kadalasan ay hindi madali. Narinig ko mula sa matanda na may mga tao na maaaring hindi makaahon sa buong buhay nila at naipit sa pataas na estado. Ang pakiramdam ng gabay na liwanag ay ang pangunahing punto. Ito ay isang gantimpala na ibinigay ng langit sa mga magsasaka at isang pagsubok, ngunit kailangan mo itong maramdaman mismo. Ito ay hindi isang bagay ng oras. Wala itong kinalaman sa oras. Ang ilang mga tao ay maaaring mga ilangan lamang ng ilang araw o taon, habang ang iba ay maaaring mga ilangan ng libu-libo o kahit 10,000 taon, o kahit na hindi naramdaman ang gabay na liwanag. Alam ng lahat na umakyat si Yang Yiyo mula sa mababang kaharian, kaya natural na alam nila kung ano ang ikinababahala ni Yang Yiyo. Ito ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng mga alagad at kamag-anak sa mababang kaharian. Let things take their course, Yanze. This is the rule of heaven. Walang makakaisip tungkol dito. Natural na aakyat ang mga dapat umakyat. Sandali lang. Masyado pang maaga para tansyahin ngayon. Ilang taon ka na ba sa mundo ng engkanto? This time is just a snap of the fingers for the immortals, Dongfang Iron Man said. Nakinig si Yang Yiyan kay Dongfang Tairen at tumango. Alam niyang umaasa rin siya na aakyat mamaya ang mga kamag-anak at kaibigan ni Yunmen. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagkakataon. Hindi siya pwedeng makialam sa mga ganyang bagay, at walang paraan para makialam. Ngayon ay umaasa na lamang siya na ang oras para sa pag-akyat ng mga disipulo ng Yunmen ay maaaring mamaya. Paano siya? Maaari siyang lumaki ng kaunti at maging mas malakas. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng lakas upang mahanap ang mga disipulong Yunmen. Ang lokasyon ng pag-akyat at pool ng pag-akyat ay hindi naayos, at ang oras ng pag-akyat ng lahat ay iba. Walang duda na ang mga alagad ng Yunmen ay hindi magkakasama kapag sila ay umakyat. Ito ay mula din sa oras na ang bawat isa sa kanila ay umakyat na sila ay pupunta sa kanilang sariling paraan. Kung ito ay isang pagpapala o isang sakuna ay nakasalalay sa bawat isa sa kanila. Bagamat siya ay nag-aalala, wala talagang paraan upang harapin ang mga bagay na ito. Ang tanging magagawa niya ay palakasin ang sarili. Pagkatapos ay pupunta siya sa Fairyland upang hanapin sila isa-isa, at magkakaroon siya ng lakas upang gawin ito. Ngayon alam niya na masyado siyang nag-iisip. Sa ngayon, dapat lang siyang magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pagsasanay sa lupang sinumpang. Not to mention the relatives and friends of Yunmen, just say na siya mismo sa Fairyland ay talagang nasa malaking panganib. Pinukaw ang puwersa ng Wuzun, ang mga kalaban sa hinaharap ay nakatadhana na maging nangungunang mga buhay sa mundo ng engkanto. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, kung ang mga puwersa ng Wuzun ay talagang magpadala ng mga tao upang umatake, ito ang magiging simulan ng kanyang malaking sakuna. Kaya alam ni Yang Yiyo kung ano ang dapat niyang gawin ngayon.
May mga mamamatay tao mula sa pamilyang dugo, na may pamagat na mga immortal, at mga pahiwatig sa kayamanan ng Black River sa isinumpang lupain. Ito ay isang pagpapala at isang sumpa para sa kanya, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang lakas at paglilinang. Ang maalamat na kayamanan ng Black River ay dapat na pambihira, kung hindi, bakit ilalabas ng Nine Swords Immortal Lord ang lahat ng mga Silver Assassin ng pamilya dugo? Dapat mayroong malaking benepisyo upang maakit sila. Ang sitwasyon ngayon ay dahil nakatakda na itong harapin ang pamilya dugo, wala siyang pakialam. Susubukan din nila ang Black River Treasure. Paano kung may pagkakataon? Ang paglilinang ng immortal na Panginoon sa maagang yugto ay malayo sa sapat. Kailangan niya ang pangunawa sa kaharian at kailangang magsanay sa lahat ng aspeto. Gamit ang talisman ng komunikasyon ng Silver Assassin sa kanyang kamay, may layunin siyang hanapin ang lupain ng Black River, o hahabulin nila ang Nine Swords Immortal Lord. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang sinumpang lupain. Anyway, sa paghusga sa talisman ng komunikasyon, malayo pa sila sa Nine Swords Immortal Lord. Hindi kailangang magmadali tungkol dito. Hanggat mayroon silang talisman sa komunikasyon, hahanapin nila siya sa lalong madaling panahon. Kapag lumilipad sa kalangitan, ang bilis ay napakabilis. Shuttle sa mga ulap at sumakay sa sawtooth bird. Mukhang napaka-cool, ngunit ang lamig na ito ay hindi magtatagal bago mangyari ang hindi inaasahang bagay. Kotse. Boom boom. Biglang nagbago ang kulay ng langit at lupa nang walang anumang palatandaan. Mag-ingat ka. Ungol. Sigaw ni Yang Yian, at ang Sawtooth Bird King ay nagpakawala din ng hindi mapakali na dagandong. Sa sandaling ito, sinabi rin ng Eastern Iron Man, hindi maganda. May thunderstorm. Mabilis tayong bumaba. Boom boom. Hindi natapos ng Eastern Iron Man ang kanyang sentensya, at ang buong mundo ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Biglang nagtipon ang mga gumugulong na ulap mula sa lahat ng direksyon. Ang mata ay nakakakita ng kidlat at kulog sa mga gumugulong na itim na ulap. Umiikot ang malakas na bagyo, at bigla silang 5 na tinangay dito. Noong una, pinili nilang lumipad sa himpapawid dahil naisip nila na ang langit sa isinumpa na lupain ay kasing tahimik at malinaw tulad ng mas mababang mundo, at wala silang nakitang kakaiba, at walang problema. Pero ngayon, parang tinanggap na nila. Hindi naman sa walang problema, pero may malaking problema. Sinong mag-aakala na biglang may lalabas na thunderstorm sa maaliwalas na kalangitan? Sa ilalim ng malakas na bagyo, ang 5 tao at ang Sawtooth Bird ay nakalubog lahat dito. Ito rin ang kapangyarihan ng kalikasan. Sa ilalim ng ganoong kapangyarihan, maging si Yang Yiu at ang iba pang 5 tao, kabilang ang 5,000 lag-ari, ay hindi makalaban. Doon. Wala nang oras para mag-isip ng anuman, at natangay sila. Umiikot ang mundo at nagsisigawan ang mga ibong lagare. Isa lang ang naisip ni Yang Yiu, saan siya dadalhin? Ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa? Nakaramdam siya ng kawalan ng kapangyarihan at takot sa kapangyarihan ng kalikasan. Paano kung sila ay mga immortal? Sa ilalim ng gayong kapangyarihan ng kalikasan, sila ay walang kapangyarihan at walang anumang pagtutol. Isang biglaang pagkidlat ang winasak silang lahat. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Napagtanto ni Yang Yiu na ang batas ng aura ay maaaring gumamit ng kaunting aura upang hiramin ang kapangyarihan ng langit at lupa, at maaaring patayin ang walang kamatayang hari sa ilang segundo, na sapat na upang ilarawan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagwawalis ay hindi nagtagal. Sa sumunod na sandali, nawala ang hangin at ulap sa paligid. Ngunit naramdaman ni Yang Yian na parang naubos ang lahat ng kanyang dugo at lakas mula sa kanya, at siya ay labis na napagod. Ngunit pagkatapos na mawala ang malaking kapangyarihang ito, ang kanyang mga talukap ay pumikit sa isang iglap at siya ay tuluyang nahulog sa kadiliman. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, naramdaman ni Yang Yian na basa ang kanyang mukha, at sa madilim na liwanag ay tila may nakita siyang babaeng hinahalikan siya sa mukha. Walang malay na tugon ni Yang. Pero bigla niyang naramdaman na medyo mali yung lasa sa bibig niya, maalat at maasim talaga. Karaniwan. Hindi ganito ang lasa ng halik. Bahagyang bumawi ang kanyang pag-iisip sa oras na ito, at naging mas malinaw ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita niya ito ng malinaw. Oh my God, siya. Napaupo siya na may kasamang gurgle, ngunit tumingin siya sa Sawtooth Bird King sa kanyang harapan at hindi alam kung matatawa o maiyak. Binuksan niya ang hawak niya. Bibig at dumura. Ngayon ay nakuha na niya ito sa wakas. Hindi ito isang diwata na nakikipag-away sa kanya, ngunit ang Sawtooth Bird King ay dinilaan siya sa mukha gamit ang kanyang bibig. Hindi katakatakang mali ang lasa, natural na iba ang laway ng Sawtooth Bird King sa laway ng isang diwata. Matapos ang lahat ng oras na ito, kinakain na niya ang laway ng Sawtooth Bird King. Ilang sandali, napuno ng anino ang puso ni Yang. Ano ba ang nangyayari?
Sa pagtingin sa medyo inosenteng Sawtooth Bird King, talagang hindi ito mapag-alitan ni Yang Yiyo, dahil ngayon ay tila pagkatapos niyang mahimatay, dinilaan siya ng Sawtooth Bird King sa mukha upang magising siya bilang amo nito. Pero, ngunit naisip niya na ito ay isang panaginip sa tagsibol, ito ay talagang kalimutan mo na. Matapos suriin ang kanyang katawan, nakita niyang wala siyang discomfort maliban sa ilang sakit. Sa pag-iisip noong siya ay tinangay ng thundercloud storm, hindi niya alam kung saan siya tinangay. Ngayon siya ay nasa isang maladamuhan na lugar. Siya, hindi nakita sina Dongfang Ironman at Luoyang sa paligid. Siya, inilabas ang kanyang walang kamatayang kamalayan upang suriin ngunit wala itong silbi. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang mababang burol kung saan-saan, tumataas at bumabagsak sa mga grupo. Hindi niya alam kung saan siya tinangay ng thundercloud storm, at tanging ang Sawtooth Bird King lang ang nasa paligid niya. Tinanong ni Yang Yiyo ang Sawtooth Bird King na nakakunot ang noo, nasaan ang iba? Roar, ang Sawtooth Bird King ay umungol at umiling para ipahiwatig na hindi niya alam. Chapter 2109, The Ghost Immortal Reports to the Soul-Captivating Ancestor. Bueno, natangay ng malakas na hangin ang lahat. Okay lang sa kanya na makasama ngayon ang Sawtooth Bird King. Nag-aalala si Yang Yian para kina Zexang at Jingken. Kung ikukumpara, hindi nag-alala si Yang Yian tungkol kay Luoyang at Dongfang Ironman, dahil pareho silang nasa maagang yugto ng paglilinang ng Immortal King, at hindi sila ordinaryong mga haring immortal. Si Dongfang Ironman ang nag-iisang anak ng pamilya Dongfang, at ang kanyang ama ay kahit isang figure na may titulong Immortal Emperor. Hindi maniniwala si Yang Yian na walang mga trick si Dongfang Ironman para bugbugin siya hanggang mamatay. Para kay Luoyang, bagamat mayroon siyang kamalayan ng mga Diyos at mga demonyo sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay medyo hindi matatag, tiyak na ang pagkakaroon ng kamalayan ng Diyos ng demonyo ang nagtakda sa kanya na maging iba. Ang kamalayan ng demonyong Diyos ay lalabas upang tumulong sa mga kritikal na sandali. Kung ikukumpara sa Zexang at Jingken, si Zexang ay isang espesyal na demon cultivator, mas malakas kaysa Jingken. Pareho silang pumasok sa unang yugto ng Immortal Lord, ngunit si Jingken ay isang tao, at mas mahina. Nag-aalala si Yang Yian sa dalawang babae. Sa ngayon, wala siyang ideya kung saan silang apat na tangay ng bagyong ulap. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya nag-aalala. Ang tanging ginhawa ay hindi siya nasugatan sa bagyong ulap. Dahil hindi siya nasugatan, dapat maayos ang iba. Ngunit ito ay isang sinumpa na lupain pagkatapos ng lahat, at ang unang gawain ay upang mahanap ang apat sa kanila. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yian sa Sawtooth Bird King, Sawtooth King, lumipad pababa at hanapin silang apat. Ungol. Ang pangalan ng Sawtooth King ay handa na, at tinawag ito ni Yang Yian ng walang tigil. Hindi siya naglakas loob na lumipad sa langit. Nang makitang mayroong isang thundercloud na bagyo sa itaas ng walang ulap na kalangitan, ito ay masyadong kakaiba. Hayaang lumipad ang Sawtooth Bird King para hanapin ito. Pagkatapos lahat, ang Sawtooth Bird King ay isang flying killer. Hanggat siya ay maingat sa paglipad sa langit, siya ay magiging maayos. Bukod dito, ito ay isang prehistoric beast. Sa ilang mga panganib, ito ay higit na mapagbantay kaysa sa mga tao. Siya naman, mahahanap niya sa lupa. Naniniwala ako na ang iilan sa kanila ay hindi masyadong malayo. Ang Sawtooth Bird King ay umungal at lumipad sa kalangitan. Pumili din si Yang Yian ng direksyon na pupuntahan. Ang terrain dito ay puro mabababang burol na tila malalaking libingan. Para siyang maze formation na kakaiba. Ang susi ay na ito ay walang katapusang sa isang sulyap, at ito ay ang lahat ng ganitong uri ng lupain. Talagang hindi madaling makahanap ng isang tao. Mapait na ngumiti si Yang Yian. Ano ito? Ilang sandali pa ay naghiwalay na sila. Ngunit mula ngayon, si Yang Yian ay naglagay din ng 12,000 punto ng espiritu at naging mas mapagbantay, dahil sa simula ng pagpasok dito, ito man ay gawa ng tao o biglaang pagbabago, may mga paikot-ikot. Ang lugar na ito ay tinatawag na sinumpang lupain. Hindi ito dapat maging mapayapa at tahimik gaya ng nakikita sa ibabaw. Sa halip, ito ay dapat na puno ng mga krisis. Ang isang pabaya ay tataob sa kanal, kailangang mag-ingat si Yang Yian. Ngayon ay umaasa na lamang siyang mahanap ang kanyang Dongfang Ironman at Luoyang 4 sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay patuloy na sundan ang orihinal na pagkakataon na sundan ng mga yapot ng Nine Swords Immortal Lord at hanapin ang Black River Treasure para maghanap ng pagkakataon. Ito rin ang orihinal na intensyon ng ilan sa kanila na pumapasok, para sa karanasan, at ang layunin ng karanasan ay upang mapabuti ang kanilang paglilinang. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yang Yian na makakatagpo siya ng bagyo, na talagang naging sanhi ng kanyang paglalakbay na puno ng mga pagbabago. Siyempre, ito rin ang simula ng kanyang malaking pagbabago sa lakas.
Sa isang tiyak na sandali, nang umakyat siya sa isang burol, bigla siyang huminto at pinaigting ang kanyang buong katawan, gumawa ng pagtatanggol, pinaikit ang kanyang mga mata at tumitig sa harapan. Naramdaman niyang may paparating, at nagbago ang pag-iiba ng hangin. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng kislap ng liwanag sa harap ng kanyang mga mata, at lumitaw ang isang figure na parang lumalabas sa hangin, at may halong bugzo ng madilim na hangin. Sa orihinal, si Yang Yian ay nag-imbak ng isang malakas na puwersa sa kanyang palad upang sampelan ito, ngunit isang boses na may paggalang ang tumunog. Binabati ng huling general ang master. Isang salita ang lumitaw, at mabilis na pinigilan ni Yang Yian ang palad na ipinadala niya. Nang tingnan niyang mabuti, nawala ang halo at ito pala ay isang ghost fairy sa ilalim ni Meng Tian. Sa simula, nagpadala siya ng isang pares ng mga ghost fairies upang hanapin ang kinaroroonan ni Meng Tian, ngunit walang balita. Ngayon ay lumitaw na nga ang unang engkanto ng aswang. Si Meng Tian at ang mga pamamaraan ng paglilinang ng mga ghost immortal ay pawang Feng Duju, na itinuro niya. Si Yang Yian ay natural na may koneksyon sa bawat multo na walang kamatayan. Maging ang pares ng mga immortal na multo na ipinadala sa simula ay nag-iwan ng marka sa kanya, upang maiulat niya ang balita sa tamang panahon. Bukod dito, ang bawat multo na walang kamatayan ay may koneksyon kay Meng Tian. Angkop na hanapin ang kinaroroonan ni Meng Tian. Bagamat ang mga ghost immortal na ito ay nasa golden immortal level na lahat, na hindi masyadong mataas, para silang mga anino dahil sa kakaibang ghost cultivation. Hanggat mag-iingat sila pagkatapos lumabas, walang mangyayari. Angkop na hanapin si Meng Tian. Dumating si Meng Tian kasama si Zexang para hanapin siya sa simula. Dahil dito, si Zexang ay talagang nahuli ng anak ni Wu Zun at na-auction sa black market. Ayon kay Zexang, nawala ang bakas ni Meng Tian matapos masugatan ng husto, ngunit tiyak na nasa Chaos Immortal Realm pa rin siya. Sa makatuwid, nagpadala si Yang Yian ng isang pares ng mga immortal na multo upang hanapin siya. Hanggat si Meng Tian ay nasa Chaos Immortal Realm pa, tiyak na mahahanap niya ito. Pero hindi ko inaasahan na mahigit 10 taon na pala ang lumipas. Ako ay nag-aalala sa lahat ng oras. Ngayong nakikita itong multong immortal na lumitaw, si Yang Yian ay masaya. Naniniwala siyang nakipag-ugnayan sa kanya ang Ghost Immortal, ibig sabihin ay may balita tungkol kay Meng Tian. Ngunit ito ang isinumpang lupain ng Chaos Fairyland. Hindi kaya nagpakita rin si Meng Tian sa isinumpang lupain. Sa pag-iisip sa kanyang puso, ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay upang tulungan ang engkanto ng multo at nagtanong, "Tumayo ka at magsalita, mayroon ka bang balita tungkol kay Meng Tian?" "Ang aking Panginoon ay matalino. Natunton nga namin ang marshal, ngunit wala akong kakayahan at nabigo akong iligtas siya. Ang 100 tao na brigada na aming nilabasan ay natunton ang sinumpaang lupain sa pamamagitan ng induction kasama ang marshal, at sa wakas ay natagpuan ng marshal 10 araw na ang nakalipas. Ngunit nalaman nila na ang commander ay kontrolado ng isang tao. Sinubukan siyang iligtas ng mga nasasakupan at iba pa, ngunit hindi sila kalaban ng kalaban at muntik ng mapatay. Sa huli, 5 tao lang ang nakatakas. Magkahiwalay kaming tumakas, at ako lang ang maswerteng nakatakas. Sa orihinal, babalik ako sa Chaos Immortal City para magulat sa Master, ngunit kahapon naramdaman ko ang iyong hininga, at pumunta ako dito, at sa wakas ay nakita kita." Nang inig at nabulunan ang diwatang multo sa pagtatapos ng kanyang mga sinabi. Bagamat walang laman at dugo ang mga engkanto ng multo at hindi man lang makaiyak, alam ni Yang Yian na kung may laman at dugo ang engkanto na ito, siya ay lumuluhas sa sandaling ito. Mas naintindihan niya ang mga engkanto na ito. Lahat sila ay miyembro ng hukbo ng Qin noong nabubuhay pa sila, at binantayan ng mga kaluluwa ng Ghost Army ang lungsod ng Qin pagkatapos ng kanilang kamatayan. Sa wakas, nakilala niya si Meng Tian na nagturo sa kanya ng Feng Duju, na naging dahilan upang ang mga sundalong Qin na ito ay humakbang sa Ghost Path, kaya umalis sa Dakan City, pumasok sa mundo ng cultivation, at pagkatapos ay nakilala siya sa mundo ng mga immortal. 3,000 koponan na lamang ang natitira sa daan. Ang mga Ghost Immortal na ito ay pawang mga kasama sa armas bago sila namatay, kaya natural na marami silang nararamdaman sa likod nila. Not to mention na halos 100 tao ang napatay ng iba, kahit ang pagkawala ng isang tao ay mahirap tanggapin. Inabot ni Yang Yian at tinapik ang balikat ng immortal na multo. Dumaan ang isang stream ng soul power, na nagpatatag sa mood ng Ghost Immortal na tila malubhang nasugatan at tumulong sa kanya na makabangon mula sa kanyang mga pinsala. Malakas ang kasalukuyang cultivation at soul spirit ni Yang, at madali para sa kanya na pagalingin ang isang multong immortal ng golden immortal level. Pagkatapos ng lahat, ang Ghost Immortal ay isang kaluluwang katawan, at tinatrato din niya ang multo na walang kamatayan gamit ang kapangyarihan ng kaluluwa. Matapos gumaling ang immortal na multo mula sa kanyang mga pinsala, nagtanong si Yang Yian sa malalim na boses, "Sino ang laban sa iyo? Ano ang sitwasyon ni Meng Tian?"
Huwag kang mag-alala, sabihin mo sa akin ng dahan-dahan. Nandito ako, gagawa ako ng desisyon para sa iyo. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko ang hustisya para sa mga kapatid na napatay. Sa puso ni Yang, ang iilang multong immortal na ito ay mayroon ding napakahalagang katayuan. Una sa lahat sila ay mula sa lupa, at sila ang mga sundalo ng dakilang Qi na nag-practice ng Ghost Way. Upang maabot ang hakbang na ito sa Fairyland, ang bawat hakbang ay hindi madali. Ang pagkawala ng mas kaunti ay isa. Masasabing napakahalaga ng bawat multong walang kamatayang sundalo. Ngayon ay narinig niya na ang pangkat ng 100 katao ay halos nabura, at si Meng Tian ay natagpuan, ngunit siya ay kinokontrol ng isang tao. Galit na galit ito sa kanya. Sino ang nararapat na mamatay? Siya. Talagang kinokontrol si Meng Tian, isang multo na walang kamatayan sa antas ng Hanyuan. Pinatay pa niya ang kanyang mga aswang walang kamatayang sundalo at sundalo. Dapat siyang patayin. Matapos gumaling ang immortal na multo mula sa kanyang mga sugat at tumahimik ang kanyang emosyon, magalang siyang sumagot, "Aking Panginoon, ang taong kumokontrol sa martial ay nagsabing siya ay isang uri ng pagnanakaw ng kaluluwa na ninuno. Ang mga kasanayan na kanyang ginawa ay napakadilim, at ang aura na kanyang ipinalabas ay ilang beses na mas malungkot kaysa sa aming mga multo na walang kamatayan. Ang kanyang mga paraan ng pag-atake ay direktang napatay. Nagkalat at ang mga multo ay nasusunog ng matagpuan namin ang martial, sinusundan ng master ang soul capture ancestor, at siya ay nagmukhang isang papay. At karamihan sa mga kapatid ay talagang pinatay ng martial. Sa oras na iyon, narinig ko lang ang soul capture ancestor na nagutos sa martial na patayin kami, at pagkatapos ay sinimulan kaming patayin ng martial, at nang maghiwa-hiwalay ang mga multo, ibinuka ng soul capture ancestor ang kanyang bibig at direktang nilamon ang kapangyarihan ng multo ng magkapatid. Nakinig si Yang Yiyo sa kwento ng Ghost Fairy, ang kanyang mukha ay napakalungkot. Ayon sa kwento ng engkanto ng multo, maaari niyang tapusin na ang ninuno na kumuha ng kaluluwa ay maaaring isang immortal na nagsagawa ng paraan ng mga puppet. Hindi niya alam kung saang lupain siya naroroon. Kung tutuusin, ang diwatang multo na ito ay isa lamang gintong immortal at hindi nakakakita sa kanya. Ninuno na hinuli ng kaluluwa. Naalala ni Yang Yiyo ang pangalang ito sa kanyang puso. Pagkatapos ay tinanong niya, nasaan na ngayon ang ninunong nahuli ng kaluluwa? Ang pag-uulat sa master, hindi masyadong malayo, 500 milya lang ang layo, at nararamdaman ko pa rin ang hininga ng martial ngayon. Sagot ng diwatang multo. Ano ang pangalan mo? Matagal na nag-chat si Yang Yiyo ngunit walang oras na tanungin ang pangalan ng engkanto ng aswang. Sumagot ang Ghost Fairy, ang pangalan ko ay Niu Shaozi. Shaozi, dalhin mo ako para hanapin ang soul capture ancestor, umalis muna tayo at iligtas muna si Meng Tian. Naisip ni Yang Yiyo na 5 o 600 milya ay hindi malayo, kaya pumunta muna siya upang iligtas si Meng Tian. Tungkol naman sa apat ni na Dongfang Iron Man at Luo Yang, siguro silang apat ay natangay. Kahit hindi sila magkasama, ayos lang sila. Matapos mailigtas si Meng Tian, babalik siya para hanapin silang apat sa lugar na ito. Kung ikukumpara, mas delikado si Meng Tian. Pagkatapos ng lahat, ayon sa Ghost Fairy na si Niu Shaozi, si Meng Tian ay kinokontrol ng isang tao at naging isang puppet. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hiniling niya sa Sawtooth Bird King na manatili at hanapin si Luo Yang at ang iba pa sa lugar na ito. Nang malapit na niyang ipatawag ang Sawtooth Bird King, isang mahabang dagandong mula sa Sawtooth Bird King ang nagmula sa langit. Ungol. Tumangala si Yang Yiyo na may iniisip sa kanyang puso, ngunit natagpuan na ang Sawtooth Bird Net ay umaaligid ng libo-libong metro ang layo, ngunit hindi ito dumaan. Tara at tingnan natin. Sinabi ni Yang Yiyo kay Niu Shaozi. Tila may natuklasan ng Sawtooth Bird King. Dapat ay natagpuan niya si Luo Yang at ang iba pa, o isa sa kanila. Sa anumang kaso, ito ay isang magandang bagay. Hindi nagtagal, dinala ni Yang Yiyo ang engkanto ng aswang na si Niu Shaozi sa lugar kung saan 1,000 metro ang layo ng Sawtooth Bird King. Gayunpaman, nakita niya ang 3 tao mula sa malayo. Sila ay sina Dongfang Tairen, Luo Yang at Zexang. Tuwang-tuwa siya, tila magkasama sila, ngunit pagkatapos ay tumingin siya at hindi nakita si Jing Ken. Muli siyang kinabahan nito, at si Zexang ang mas mahina sa kanila. Nakita din ni Dongfang Tairen si Yang Yiyo mula sa malayo at sumigaw, "Yanzi, narito, narito." Pagkatapos pumunta, hindi pa rin narinig ni Yang Yiyo ang boses ni Jing Ken. Wala siyang oras para batiin si Dongfang Tairen at direktang nagtanong, nasaan si Jing Ken? Umiling si Luo Yang, hindi ko siya nakita. Umiling si Zexang at sinabing, hindi ko rin siya nakita. Alam na ng Eastern Iron Man kung ano ang nangyayari nang makita niya ito, at mabilis niyang sinabi, pagkatapos nating tanggayan ng bagyo, wala tayo sa iisang lugar. Buti na lang at nandoon ang Sawtooth Bird. Matapos tayong tawagan ng iyong haring ibon, nagsama-sama tayong 3.
Huwag kang mag-alala, hindi tayo malayo sa isa't isa. Baka hanapin muna siya ni Jing Ken. Naisip ito ni Yang Yiyo at magagawa lamang iyon. Inutusan niya ang Sawtooth Bird King na magpatuloy sa paghahanap. Maaaring mahanap ng Bird King si Jing Ken batay sa Sawtooth Bird na sinakyan ni Jing Ken. Ayon sa nakakalat na sitwasyon ng iilan sa kanila, hindi dapat masyadong malayo si Jing Ken. Umuungol. Ang Sawtooth Bird King sa langit ay umungal muli, ngunit lumipad palayo. Naantig ang puso ni Yang Yiyo at sinabing, sumunod tayo sa kanya at tingnan natin. Dapat nahanap na ng Sawtooth King ang kinaroroonan ni Jing Ken. Kabanata 2110 ang matubig na batang babae. Akala ko noong una ay manggana ang Sawtooth King para mahanap si Jing Ken sa loob ng ilang kilometro, ngunit hindi ko inaasahan na lilipad sila ng daan-daang milya sa buong daan. Ang Sawtooth Bird King ay hindi huminto at nagpatuloy sa paglipad pakanluran. Sa oras na ito, ang Ghost Fairy na si Niu Shaozi sa tabi niya ay biglang nagsabi, ang Panginoong Marshall ay nasa direksyon din. Sa sandaling sinabi ito, si Dongfang Iron Man, Luo Yang, at Zexang ay tumingin lahat kay Yang Yiyo. Nagkatinginan silang apat at halos mag-isip ng posibilidad. Ang Marshall ay natural na tumutukoy kay Meng Tian. Sinabi sa kanila ni Yang Yiyo ang tungkol kay Meng Tian habang nasa daan. At tinanong din ni Yang Yiyo si Dongfang Iron Man kung kilala niya ang Soul Capture Ancestor. Umiling si Dongfang Iron Man at sinabing hindi pa niya narinig ang tungkol sa taong ito, ngunit sinabi rin niya na ang Chaos Fairyland ay napakalaki, at mayroong lahat ng uri ng mga magsasaka. Itong Soul Capture Ancestor ay dapat na ermitanyo. Sa oras na ito, sinabi ng Ghost Fairy na si Niu Shaozi na si Meng Tian ay nasa direksyon din na ito, na nakapagtataka sa lahat, makakasama kaya ni Jing si Meng Tian. O nahulog din siya sa kamay ng Soul Capture Ancestor. Kasi medyo nagkataon lang. Hindi katakataka na ganoon ang iniisip ng lahat. Ngunit muli, sa mundo ng mga magsasaka, lahat ay posible, kaya hindi nakakagulat. Anyway, ang direksyon na tinutugis ng Sawtooth Bird King ay kapareho ng direksyon kung saan sinabi ni Ghost Fairy Niu Shaozi na kinaroroonan ni Meng Tian. Sundin mo lang ito. Mas madali kung magkasama sila. Ang hangarin ng Sawtooth Bird King ay subaybayan ang hininga ng Sawtooth Bird na sinasakyan ni Jing Ken. Walang pagkakamali tungkol dito. Tila puno ng kumpiyansa ang Sawtooth King. Lumipad siya sa hangin at dinala si Yang Yiyo at ang iba pa. Pagkaraan ng mahigit 300 milya nang hindi nalalaman, ang Ghost Fairy Niu Shaozi sa tabi niya ay nagsabi, ang hininga ng Master ay napakalapit. Ungol. Sa oras na ito, ang Sawtooth Bird King sa langit ay nagpakawala rin ng mahabang dagandong, huminto at umikot sa kalangitan. Wow! Pagkatapos ay tumunog ang isang tugon mula sa isang ordinaryong Sawtooth Bird mula sa daan-daang metro ang layo. Halatang tugon nito sa Sawtooth King. Tara na! Gumalaw ang puso ni Yang Yiyo at binilisan ang kanyang lakad upang sumugod. Naramdaman niya na si Meng Tian at Jing Ken ay maaaring magkasama pa rin, o sila ay nahuli ng magkasama ng Soul Capture Ancestor. Pero ayos lang, dahil pareho tayo ng problema, sabay nating lutasin. Ilang daang metro lang ang layo, at mabilis na dumating sina Yang Yiyo, Dongfang Tairen, Luo Yang, at Zexang. Pagkatapos umakyat sa burol, nakarinig si Yang Yiyo ng ungol mula sa malayo. Wow! Iyon ay ang ungol ng Sawtooth Bird. Pagkatapos ang haring ibong lag-ari sa kalangitan ay biglang sumugod pababa mula sa langit na may dagandong, ungol. Alam ni Yang Yiyo na may masamang mangyayari, at nagmamadaling sumigaw, Sawtooth King, bumalik ka. Ngunit wala siyang panahon para pigilan ito. Halatang hindi naman kalayuan ang destinasyon, at nandoon si Jing Ken at ang kanyang temporary plane Sawtooth Bird, ngunit umiyak ang Sawtooth Bird, at tiyak na inatake ito ng isang tao. Masama ang tunog nito, at ang hari ng ibong lag-ari, habang ang hari, ay umungal at nagmamadaling bumaba mula sa langit. Ilang dosenang metro lang ang layo nito, at sa totoo lang ito ay isang gubat. Nanguna si Yang Yiyo at tumalon. Ngunit nang dumaan siya sa kagubatan, nakita niya ang Sawtooth Bird na nakahiga sa pool ng dugo, at si Jing Ken ay may dugo sa kanyang bibig, na parang nasusunog ang kanyang buong katawan. Ang kanyang aura ay tumaas mula sa unang yugto ng Immortal Lord hanggang sa gitnang yugto ng Immortal Lord. Nakipag-away siya sa isang malaking tao na nakasuot ng itim na baluti, ngunit halatang dehado siya. Bilang karagdagan, si Meng Tian ay nakita sa field, ngunit sa sandaling ito, si Meng Tian ay nakikipaglaban sa Sawtooth King. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng matayog na puno, may matandang pulubi na nakasuot ng kakaibang damit, na tila pulubi. Ilang dekada na siyang hindi naglalaban ng damit. Ang kanyang puting buhok ay tinirintes sa tatlong malalaking tirentas, at nakasuot siya ng isang bungo na kwintas sa kanyang dibdib. Isang itim na tungkod ng bungo ang nakaipit sa lupa sa tabi niya. Mula sa malayo, naramdaman ni Yang Yiyan ang masamang espiritu ng matandang ito. Sa likod ng matanda, may isang taong nakabalot ng malaking pulang damit.
Siyempre, hindi niya alam kung tao siya. Anyway, sobrang higpit ng tingin niya kaya wala siyang makita. Ang taong ito ay walang alinlangan na ang ninunong nakakaakit ng kaluluwa na binanggit ng engkanto ng aswang na si Niu Shaozi. Ngunit hindi inaasahan ni Yang Yian na nagkataon lang na narito si Jing Ken. Natagpuan din si Meng Tian, ngunit malinaw na si Meng Tian ay talagang kinokontrol ng isang tao, at ang controller ay ang soul-snatching ancestor. Nang makita ang sitwasyon sa field sa oras na ito, walang pakialam si Yang Yian sa anumang bagay, at umungol, putulin ang tubig. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ang Dragon Slaying Sword ay lumipad, at ang espada ay agad na tumama sa nakasuot ng itim na nakabaluti na lalaki na humahabol kay Jing Ken. Bagamat sinunog ni Jing Ken ang kanyang kaluluwa, wala pa rin siyang kapangyarihan na lumaban-laban sa lalaking nakabaluti na nakasuot ng itim. Si Yang Yian ay lumipad palabas gamit ang kanyang espada, ngunit siya ay nagalit at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang laslasin ang lalaking nakabaluti na nakasuot ng itim na parang kidlat. Boom, kasama. Isang malakas na putok, isang solidong espada ang tumama sa ulo ng lalaking nakabaluti na nakasuot ng itim. Gayunpaman, isang eksenang ikinagulat ni Yang Yian ang nangyari. Ayon sa sentido komon, kung laslasin niya ang espadang ito, sisabog ang ulo ng kalaban. Ngunit pagkatapos ng isang malakas na putok, ang itim na nakasuot ng armored na lalaki ay tumigil lamang sa kanyang pag-atake kay Jing Ken, at ang kanyang buong katawan ay nanginig, ngunit hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Kahit si Yang Yian ay nakakita ng mga spark na lumilipad, na parang tinadtad ng espada sa bakal. Hindi pa rin alam ni Yang Yian kung anong antas ang Dragon Slaying Sword, ngunit alam niya ang isang bagay sa kanyang puso, na ang Dragon Slaying Sword ay hindi mas masama kaysa sa 6G Dao Sword ng matanda, at ang Dao Sword ay nalampasan ng walang kamatayang sandata sa bibig ng Diyos at Demon Bird. Dahil dito, nabigla si Yang Yian. Ang ulo ng taong ito ay mas matigas kaysa sa walang kamatayang sandata. Ito ay lampas sa kanyang ketulusan. Nang walang oras na mag-isip tungkol dito, si Yang Yian ay sumugod kay Jing Ken at nagtanong, okay ka lang ba? Namumula ang mga mata ni Jing Ken, at napaiyak siya sa tuwa at umiling, ayos lang. Akala niya noon ay tapos na ang oras na ito, ngunit sa sandaling ito nang lumitaw si Yang Yian, naramdaman niya ang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang puso ng walang dahilan. Siya ay natangay sa thundercloud storm noon, ngunit nang mawala ang bagyo, siya at ang sawtooth bird na kanyang sinakyan ay lumitaw dito, ngunit nakilala rin niya ang mga taong ito sa parehong oras. To be precise, ito ay ang matandang lalaki sa ilalim ng malaking puno sa di kalayuan. Walang sabi-sabi, hinayaan niyang mahuli siya ng malaking lalaking nakasuot ng itim na baluti, at nagsalita pa ng ilang walang hiyang at malalaswang salita. Galit na galit si Jing Ken, ngunit alam din niya na ang mga taong ito ay hindi madaling pakitunguhan, dahil wala ni isa sa kanila ang nakakakita sa kanilang paglilinang. Naglabasan silang lahat ng masasamang espiritu, na nagpapanik sa kanya. Tumakas siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit hindi niya inaasahan na ang sawtooth bird ay napatay ng itim na nakabaluti na lalaki sa isang kisap ng mata, at siya ay malubhang nasugatan. Kung hindi niya sinunog ang kanyang kaluluwa, nahuli na siya ngayon. Basta. Nang maramdaman ni Jing Ken na hindi niya matiis, ang mahabang dagandong ng Haring Lagare, ang bundok ni Yang Yiu, ay umalangaw sa kalangitan. Alam niya na hinanap siya ni Yang Yiu, at talagang nagpakita siya. Kasabay nito, nang bunutin ni Yang Yiu ang kanyang espada at laslasin ang ulo ng itim na nakabaluti, biglang nagmulat ng mga mata ang matandang lalaki o ang nakakabighaning kaluluwang ninuno na nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa di kalayuan. Sa sandaling imulat ng matandang mata, sila ay maliwanag at nagniningning, nakatitig kay Yang Yiu, o nakatitig sa Dragon Slaying Sword ni Yang Yiu. Sa oras na ito, dumating din sa pinangyarihan sina Dongfang Iron Man, Luo Yang, Zack Shang, at Ghost Fairy Niu Shaozi. Inalaw ni Yang Yian si Jing Ken, okay lang. At pagkatapos ay sinabi kay Dongfang Tairen, protektahan sila. Nakatuon pa rin siya kay Meng Tian at Sawtooth King sa mga oras na ito. Ayon sa Ghost Fairy na si Niu Shaozi, si Meng Tian ay kinokontrol ng Soul Capture Ancestor, at ang Sawtooth Bird King na ngayon ang kanyang bundok. Alam niya kung gaano kabanggas ang Sawtooth Bird King. Huwag agad patayin si Meng Tian, masama iyon. Sawtooth King, bumalik ka, sigaw ni Yang Yian sa Sawtooth Bird King. Makikita na pagkatapos na kontrolin ng isang tao si Meng Tian, ang kanyang lakas ay tila maraming beses na mas malakas, ngunit si Yang Yian ay natatakot na siya ay masaktan ng Sawtooth Bird King. Kailangan nating maghanap ng paraan para iligtas si Meng Tian. Nariyan din ang Soul Capture Ancestor sa di kalayuan, at mayroon ding kakaibang malaking tao na nakasuot ng itim na baluti, na ang ulo ay mas matigas kaysa sa walang kamatayang sandata, at isang hindi gumagalaw na lalaking nakasuot ng pula na nakabalot sa isang malaking pulang damit sa likod ng Soul Ancestor. Ang isa ay mas kakaiba at masama kaysa sa isa, at kailangan mong mag-ingat. Hindi nakita ni Yang Yian ang mga detalye ng mga taong ito.
Naisip ko na mas mabuting mag-ingat. Bagamat kontrolado na niya ngayon ang aura ng batas, hindi ito nangangahulugan na siya ay mayabang. Dapat mong malaman na palaging may mga tao sa labas ng langit. Ang ninunong ito na nagnanakaw ng kaluluwa ay masyadong kakaiba, at kailangang mag-ingat si Yang Yiyo. Angal niya sa Sawtooth King. Ang mabangis na Sawtooth King ay medyo ayaw umungol kay Meng Tian, ngunit sa wakas ay pamitik siya sa kanyang mga pakpak at tumalon palayo sa gilid ni Yang Yiyo. Dapat pa ring sundin ang utos ng amo. Sa susunod na sandali, ang dalawang panig ay nakatayo sa isang pagkapatas. Hindi naisip ni Yang Yiyo na umatake ng padalos-dalos, at ang ninuno na nagnanakaw ng kaluluwa ay tumayo din, gumawa ng hindi malinaw na tunog mula sa kanyang bibig. Ngunit nakita niya na ang itim na nakabaluti na lalaki at si Meng Tian na malapit ng sumugod kay Yang Yiyo ay biglang huminto at tumayo sa pwesto. Obviously, nakatanggap siya ng order. Sa oras na ito, mas determinado si Yang Yiyo na harapin ang masamang katangian ng matandang bagay na ito, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng paraan iyon. Hindi niya ito makita sa pamamagitan ng pagtingin, at ang Eastern Iron Man ay hindi tumingin dito, na nangangahulugan na walang makakakita kung anong uri ng paraan ang taong ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, tinawag niya ang Diyos at Demon Bird mula sa espasyo ng Chenkun Pot. Sa sandaling lumabas ang Diyos at Demonyong Ibon, sumigaw ito, "Ikaw na mahinang manok, mahimbing akong natutulog, ginulo ang aking tagsibol at panaginip, ikaw ay isang masamang bata. Tumahimik ka, tingnan mo ang sitwasyon bago ka magsalita." Ang matandang kaharap ay puno ng masasamang espiritu, at ang dalawang tao sa tabi niya, isang pula at isang itim, ay parang mga halimaw. Ang aking Ghost Fairy General na si Meng Tian ay kontrolado ng kabilang partido. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Ungol ni Yang Yiyo sa God and Demon Bird, at hinintay na sumagot ang Diyos at Demon Bird pagkatapos ng ilang salita. Kung gusto mong pag-usapan ang karanasan, talagang walang problema ang magtanong sa iba't ibang ibon. Kung hindi niya makita ang paraan ng kabilang partido, walang makakaalam. Sanay na ang Diyos at Demon Bird at Yang na magmura at mang-insulto sa isa't isa. Wala siyang pakialam sa pagsigaw ni Yang Yiyo sa kanya. Nakinig siya kay Yang Yiyo na nagsasalita at tumingin sa kabilang side. Sa sumunod na sandali, mahinang bulalas niya. Ano ang nakita mo? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiyo sa Diyos at Demonyong Ibon. Ngunit sa oras na ito, ang matandang lalaki, o ang nakakaakit ng kaluluwa na ninuno, na 50 o 60 metro ang layo, ay gumawa ng isang bata na boses, na tila napaka-awkward. Ang matanda ay mukhang lubhang kasuklam-suklam at palpak, ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay parang bata, na parang alanganin. Tumawa lang siya, wow, hahaha, pinapabore ng Diyos ang ninuno, na 10,000 taon nang nag-iisa. At pagkalabas niya sa pag-iisa, napakaraming magagandang bagay ang nakilala niya. Wow, hahaha, mabuti, mabuti, ang matubig na batang babae, nagustuhan ito ng ninuno. Sa sandaling ibuka ng nakakaakit kaluluwang ninuno ang kanyang bibig, ang mukha niyang ay naging ganap na itim. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. Please like, share and subscribe. Salamat.